hindi kita sasaktan. Iyon ang sinabi ng milyonaryo sa babaeng nakita niya sa daan kasama ang 4 na sanggol. Hindi inakala ni Ana Reyes na ang kanyang buhay ay ganap na magbabago sa isang maalinsangang hapon ng Marso, nang makita niya ang isang kakaibang tanawin sa daang probinsya patungo sa kanyang hasyenda. Isang babae ang nakaupo sa tabi ng isang lumang bakod na kawayan, yakap-yakap ang 4 na sanggol sa kanyang dibdib, suot ang punit-punit na damit at may mukhang puno ng dalamhati. Ang kanyang kayumangging buhok ay gusot, pinaghalong pawis at alikabok, at marahan niyang dinuduyan ang mga munting katawan habang nakatingin sa kawalan. Minamaneho ni Marco Delgado ang kanyang pilak na SUV sa maalikabok na daan nang mapansin niya ang pambihirang eksena. Ang 40 taong gulang na negosyante ay pauwi na mula sa isang pulong sa Makati at nagpasya siyang dumaan sa mahabang ruta sa mga probinsya upang makaiwas sa matinding traffic. Ang kanyang navy blue na Amerikana ay may bakas na ng paglalakbay, ngunit walang naghanda sa kanya para sa kanyang matutuklasan. Nagdahan-dahan siya at itinigil ang sasakyan ilang metro ang layo. Nag-angat ng tingin ang babae, puno ng takot, at mas hinigpitan ang yakap sa mga bata. Dahan-dahang bumaba si Marco, nakataas ang mga kamay, at maingat ang bawat hakbang. "Pakiusap, huwag kang lalapit," sabi ng babae sa nanginginig na boses, hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Hindi kita sasaktan," sagot ni Marco, nanatili sa kanyang kinatatayuan. "Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong?" Kitang-kita ang kawalan ng tiwala sa kanyang mga mata. Si Ana ay nasa 25 taong gulang, ngunit ang bakas ng pagod at pag-aalala ay nagpamukha sa kanya na mas matanda. Ang kanyang mga kayumangging mata ay nangingilid sa pinipigilang luha at nanatili siyang depensibo, tulad ng isang sugatang hayop na nagpoprotekta sa kanyang mga anak. "Hindi ako nagtitiwala sa mga lalaking naka-Amerikana," bulong niya, ngunit narinig ito ni Marco. "Naiintindihan ko ang iyong pag-aalinlangan," sabi niya. Pinapanatili ang isang mahinahong tono. "Pero nasa gitna ka ng kawalan, kasama ang 4 na maliliit na sanggol. Kailan sila huling kumain?" Ang tanong ay tumama sa punto. Ibinaba ni Ana ang kanyang tingin sa mga sanggol, sa kanyang mga bisig, at naramdaman ang pagkirot sa kanyang tiyan. Mahigit 6 na oras na ang nakalipas mula nang makakuha siya ng kaunting gatas na formula mula sa isang maawaing tindero 3 baryo ang layo. "Wala kang pakialam doon," sagot niya, ngunit mas mahina na ang kanyang boses. Dahan-dahang bumalik si Marco sa kanyang sasakyan at kinuha ang isang bote ng tubig at isang pakete ng biskwit na nasa upuan. Inilagay niya ang mga ito sa lupa at umatras ng ilang hakbang. "Hindi ito gaanong karami, pero makakatulong ito sa ngayon," sabi niya. "Mga 15 kilometro pa ang layo bago makarating sa susunod na bayan. Maaari ko kayong ihatid." "At bakit mo naman gagawin iyon?" tanong ni Ana. Tinitingnan ang pagkain na may halos hindi maitagong pananabik. "Dahil gagawin iyon ng sinumang magulang sa mundo," sagot ni Marco. "Kailangan ng mga batang iyan ng pangangalaga." Nag-alinlangan si Ana. Isa sa mga sanggol ay nagsimulang umiyak. Isang mahina, pagod na tunog na dumurog sa puso ng 2 matanda. Tumingin siya kay Marco, sinusubukang basahin ang kanyang mga intensyon, at pagkatapos ay sa mga nagugutom na sanggol sa kanyang mga bisig. "Paano ko malalaman na hindi mo kami isusuko sa mga awtoridad?" tanong niya. "May tinatakasan ka ba?" tanong ni Marco, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi mapanghusga. "Wala akong ginawang masama," sabi ni Ana. Itinaas ang kanyang baba na may nasaktang pagmamalaki. "Sinusubukan ko lang protektahan ang aking mga anak na babae." "Iyong mga anak na babae?" Masusing tiningnan ni Marco ang mga sanggol. Tila magkakaedad sila, mga 6 na buwan, at magkakamukha, kambal sila na 4. Tumango si Ana. Ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Nakaramdam si Marco ng pagkirot sa kanyang dibdib. Alam niya kung gaano kahirap magpalaki ng isang anak, lalo na ang 4 ng sabay-sabay. Ang kanyang sariling karanasan bilang ama ay maikli at masakit.
isang kabanata ng kanyang buhay na mas gusto niyang manatiling sarado. "Makinig ka," sabi niya. Lumapit ng isang hakbang. "Ang hasyenda ko ay ilang kilometro lang mula rito. May pagkain, malinis na tubig, isang ligtas na lugar para magpahinga. Hindi mo kailangang magtiwala sa akin magpakailanman. Sapat na para makakain ng mainit ang mga batang iyan." Sinuri ni Ana ang kanyang mukha. Si Marco ay may tapat na mga tampok, itim na buhok na may ilang puting hibla sa kanyang sentido at mga linya sa mukha na nagpapahiwatig na madalas siyang ngumiti kahit na seryoso siya ngayon. Ang kanyang mga kamay ay malinis, ngunit may mga lumang kalyo, isang senyales na hindi siya laging nabuhay sa karangyaan. "Kung sasama ako sa iyo," sabi niya ng dahan-dahan, "ipinapangako mo bang makakaalis ako kahit kailan ko gusto? Walang tanong, walang sinumang ibang kasama." "Ipinapangako ko," sagot ni Marco nang walang pag-aalinlangan. Tiningnan muli ni Ana ang 4 na sanggol. Sila ang kanyang munting Maya, Mila, Mara at Maria, mga pangalan na pinili niya nang may buong pagmamahal nang malaman niyang marami ang kanyang dinadala. Karapat-dapat sila sa isang pagkakataon para sa kaligtasan, kahit na pansamantala lamang. "Sige," bulong niya. "Pero para sa gabing ito lang. Mahal na tagapakinig, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, samantalahin ang pagkakataon na mag-iwan ng isang like at lalo na ang mag-subscribe sa channel. Malaki ang tulong nito para sa mga nagsisimula pa lamang. Ipagpatuloy natin." Tinulungan ni Marco si Ana na tumayo at maingat na kinuha ang 2 sa mga sanggol. Pinapanatili ang isang magalang na distansya habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Pinanood niya habang inaayos niya ang mga bata sa likurang upuan gamit ang mga piraso ng tela bilang pansamantalang sinturon. "Ang gaganda nila," komento niya habang pinaaandar ang makina. "Sila na ang lahat sa akin sa mundo," sagot ni Ana. At naintindihan ni Marco na hindi iyon isang kasabihan lamang. Tahimik ang biyahe patungo sa hasyenda na binasag lamang ng mahihinang tunog ng mga sanggol. Dahan-dahan ang pagmamaneho ni Marco, iniiwasan ang mga lubak sa daan habang pinagmamasdan sa salamin kung paano inilagay ni Ana ang kanyang mga kamay ng protektibo sa ibabaw ng kanyang mga anak. Lumitaw ang bahay sa isang likuan. Isang malawak na gusali na may halong moderno at Pilipinong disenyo na papalibutan ng magagandang hardin. Napansin ni Marco kung paano nanlaki ang mga mata ni Ana sa laki ng ari-arian. "Ikaw lang ba ang nakatira dito?" tanong niya. May bagong tono ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Kasama ang ilang tauhan," sagot niya. "Si Manang Elena ang namamahala sa bahay at may 2 pang tumutulong sa pagpapanatili. Lahat sila ay mapagkakatiwalaan." Tumango si Ana, ngunit napansin ni Marco na kinakalkulan niya ang mga posibleng daan palabas para sa anumang kaso. Si Manang Elena, isang 60 taong gulang na babae na may puting buhok na nakapusod, ay lumabas sa beranda nang marinig niya ang makina. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pag-asa patungo sa pagkagulat nang makita niya si Marco na bumababa ng sasakyan kasunod ang isang batang babae na may dalang mga sanggol. "Marco, anong nangyayari?" tanong niya. Bumababa sa hagdan. "Manang Elena, ito si Ana," sabi ni Marco. Pinapanatili ang isang kaswal na tono. Siya at ang kanyang mga anak ay mananatili dito pansamantala. Kailangan nila ng pagkain at pahinga. Sinuri ni Manang Elena si Ana mula ulo hanggang paa. Napansin ang marumi at punit na damit, ang gusot na buhok at ang depensibong tingin. Kumunot ang kanyang noo sa isang tahimik na pagkadismaya. "Opo, sir," sabi niya. Ngunit kilala ni Marco ang kanyang tauhan ng sapat upang mapansin ang pag-aalinlangan. "Ihahanda ko ang silid para sa mga bisita." "Salamat po," nahihiyang sabi ni Ana. Ngunit tumalikod na si Manang Elena at pumasok sa bahay. Dinala ni Marco si Ana sa kusina, isang maluwag at maginhawang silid na may mga tiles na Espanyol at isang malaking mesang kahoy sa gitna. May amoy pa ng pananghalian sa hangin. "Umupo ka," sabi niya. Itinuturo ang isang silya. "Hihilingin ko kay Manang Elena na maghanda ng isang bagay
na magaan para sa mga bata. Umiinom pa sila ng gatas, pero kumakain na rin sila ng lugaw, sabi ni Ana. Inilalagay ang mga sanggol sa kanyang kandungan. Ilang oras na kaming walang gatas na formula. Tumango si Marco at hinanap si Manang Elena na nasa dispensa, nag-aayos ng mga lata ng mas maingay kaysa sa kinakailangan. Manang Elena, tawag niya. Sir, sa buong paggalang sabi niya, lumingon na may hawak na lata ng beans. Mukhang magdadala ng gulo ang babaeng yan. Bigla na lang siyang sumulpot na may 4 na anak, walang paliwanag. Kailangan niya ng tulong, putol ni Marco. Lahat ng kumakatok sa ating pinto ay nangangailangan ng tulong, sagot ni Manang Elena. Pero naisip mo ba kung anong uri ng tao ang iiwan ang lahat at maglalakbay kasama ang maliliit na bata? Napabuntong hininga si Marco. Mahigit 20 taon nang nagtatrabaho si Manang Elena sa pamilya at nararamdaman niyang may karapatan siyang magbigay ng opinyon lalo na matapos niyang mawala ang kanyang sariling pamilya, ilang taon na ang nakalipas. Hindi niya iniwan ang anuman, Manang Elena. Pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak mula sa isang bagay. Pinoprotektahan mula saan? Sa batas? Sa asawa? Hininaan ni Manang Elena ang kanyang boses. Marco, napakabuti ng puso mo. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kuwentong ito. Pakiusap, ipaghanda mo na lang sila ng makakain, sabi ni Marco, tinatapos ang usapan. Sumimangot si Manang Elena, ngunit nagsimula siyang maghiwalay ng mga sangkap para sa isang simpleng lugaw. Bumalik si Marco sa kusina at natagpuan si Ana na tahimik na humuhuni sa mga sanggol na tumigil na sa pag-iyak. Naghahanda na si Manang Elena ng pagkain. Sabi niya, umupo sa kabilang dulo ng mesa. Salamat, sagot ni Ana. May mga anak ka ba? Nagulat si Marco sa tanong. Nag-atubili siyang sumagot. Nagkaroon, simpleng sabi niya. Naramdaman ni Ana ang sakit sa kanyang boses at hindi na nagpilit pa. Sa halip, tiningnan niya ang paligid. Maayos ang bahay, ngunit kulang ito sa personal na ugnayan na nagpaparamdam na isang tahanan. Walang mga larawan ng pamilya, mga nakalimutang laruan o ang maliit na kalat na iniiwan ng mga bata. Nagdala si Manang Elena ng isang mangkok ng mainit na lugaw at 4 na maliliit na kutsara. Inilagay niya ang lahat sa mesa ng mas maingay kaysa sa kinakailangan. Heto na, sabi niya, at umalis sa kusina ng walang salita. Nagsimulang pakainin ni Ana ang mga sanggol, pinagpapalit-palit sila ng may walang katapusang pasensya. Pinanood ni Marco, namamangha kung paano siya tila may 4 na pares ng kamay na nagagawang bigyan ng pansin ang lahat ng sabay-sabay. Paano mo nagagawa iyan? Tanong niya. Ang alin? Ang alagaan ang 4 na sanggol ng mag-isa. Siguradong nakakapagod iyon. Nagkibit balikat si Ana. Ginagawa mo ang kailangan mong gawin kapag wala kang pagpipilian, sabi niya. Nakadepende sila sa akin. At ang kanilang ama, natigilan ang tinidor sa ere. Nanigas si Ana at agad na pinagsisihan ni Marco ang tanong. Paumanhin, sabi niya. Wala akong karapatang magtanong. Walang ama, sabi niya makalipas ang isang sandali. Hindi sa paraang iniisip mo. Naghintay si Marco, ngunit hindi na niya ipinaliwanag pa. Sa halip, nag-focus siya sa pagbibigay ng isa pang kutsara kay Mara na mas inaantok kaysa sa iba. Magkakamukha sila, komento niya. Sinusubukang baguhin ang usapan. Maya, Mila, Mara at Maria, sabi ni Ana, itinuturo ang bawat isa. Gusto kong magsimula sa parehong letra ang kanilang mga pangalan. Naisip ko na maganda iyon. Oo, maganda nga, sang-ayon ni Marco. At taga saan ka? Sa isang probinsya sa Luzon, malabong sagot niya. Palipat-lipat ako ng tirahan kamakailan. Muling lumitaw si Manang Elena sa kusina, dala-dala ang malinis na kumot at tuwalya. Handa na ang silid, anunsyo niya. Salamat po Manang Elena, sabi ni Ana. Pilit nang umiti. Tumango lamang si Manang Elena at muling lumabas. Napansin ni Marco ang tensyon at nagpasya na kailangan niyang kausapin ang kanyang tauhan mamaya. Hindi niya ako gusto, pansin ni Ana. Nag-aalala lang siya sa akin, sabi ni Marco. Napaka-protektibo ni Manang Elena. Naiintindihan ko, sabi ni Ana.
ngunit nakita ni Marco na hindi siya lubos na naniwala. Pagkatapos ng pansamantalang hapunan, ipinakita ni Marco kay Ana ang silid ng mga bisita. Ito ay isang simple ngunit komportabling silid na may isang double bed at isang kahoy na kuna sa sulok. Mayroon pa tayong mga kuna sa bodega, sabi niya. Maaari kong dalhin ang mga iyon bukas. Sapat na ang isa, sabi ni Ana. Magkakasama silang natutulog mula ng isilang. Tumango si Marco at nagpaalam. Iniwan si Ana kasama ang kanyang mga anak. Ikinandado niya ang pinto at doon lamang niya hinayaang mag-relax ang kanyang mga balikat. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo na nakaramdam siya ng kaunting kaligtasan. Pinaliguan niya ang mga sanggol sa lababo at binihisan sila ng natitirang malinis na damit sa kanyang punit na bag. Pagkatapos, inihiga niya sila sa kuna, pinagmamasdan ang kanilang mga anghel na mukha na sa wakas ay payapa na. Hinayaan ni Ana ang sarili na maligo ng mainit, isang bagay na matagal na niyang hindi nagawa. Habang dumadaloy ang mainit na tubig sa kanyang mga tensyonadong balikat, nag-isip siya kung tama ba ang kanyang desisyon. Si Marco ay tila tunay na mabait, ngunit natutunan niya sa pinakamasamang paraan na ang mga anyo ay maaaring mapanlinlang. Samantala, nasa kanyang opisina si Marco, sinusubukang mag-concentrate sa mga ulat sa pananalapi, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa babae at sa mga bata sa kabilang silid. Mayroong isang bagay sa kwento ni Ana na hindi tugma, ngunit hindi niya masabi kung ito ay dahil nagsisinungaling siya o may itinatago dahil sa takot. Lumitaw si Manang Elena sa pintuan ng opisina na may dalang tasa ng kape. Dinalhan kita ng kape, sabi niya. Inilapag ang tasa sa mesa. Salamat Manang Elena. Nag-atubili siya, halatang may gusto pang sabihin. Marco, sabi niya sa wakas, alam kong gusto mong tumulong, pero nag-aalala ako sa sitwasyong ito. Bakit mawawala sa daan ang isang babae na may maliliit na anak nang walang napakaseryosong dahilan? Tanong ni Manang Elena. Maaaring tumatakas siya sa isang bagay na mapanganib o siya mismo ang mapanganib. Uminom si Marco ng kape at pinag-isipan ang kanyang mga salita. At kung tumatakas siya sa isang bagay na mapanganib, hindi ba't iyon ay isa pang dahilan para tulungan siya? O para masangkot ka sa gulo na hindi sa iyo? Sagot ni Manang Elena. Napabuntong hininga si Marco. May magandang instincts si Manang Elena, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na si Ana ay desperado, hindi nagbabalak ng masama. Bigyan natin siya ng pagkakataon, sabi niya. Kung may anumang problema, haharapin natin iyon kapag dumating na. Umiling si Manang Elena, ngunit hindi na nagpilit. Masyado na niyang kilala si Marco para malaman na kapag nagpasya na siya, bihirang magbago ang isip niya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Marco sa tunog ng pag-iyak, hindi malakas o desperado, kundi isang tuloy-tuloy at pagod na ingay na nagmumula sa silid ng mga bisita. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Nag-aalangan kung kakatok ba. Ana, mahinang tawag niya. Ayos lang ba ang lahat? Oo, ang sagot. Ngunit halatang emosyonal ang kanyang boses. Maaari ba akong tumulong? Nagkaroon ng mahabang katahimikan bago bumukas ang pinto. Lumabas si Ana na may namumulang mukha dahil sa pagod at isa sa mga sanggol sa kanyang mga bisig. Ito si Mila, sabi niya. May lagnat siya at hindi ko alam ang gagawin. Pumasok si Marco sa silid at nakita ang 3 pang sanggol na hindi mapakali sa pagtulog sa kuna. Lumapit siya kay Ana at marahang hinipo ang noo ng maliit na Mila. Oo, mainit siya, sabi niya. Mayroon tayong thermometer sa bahay. Kukunin ko. Mabilis siyang bumalik na may dalang digital thermometer at isang bote ng pambatang gamot sa lagnat. 31.5, sabi niya. Binabasa ang thermometer. Hindi masyadong mataas, pero lagnat iyon. Tila gumaan ang loob ni Ana habang sinusukat ni Marco ang tamang dosis ng gamot at tinulungan siyang ipainom ito sa bata. Paano mo nalaman kung paano gawin iyan? Tanong niya. Karanasan, malabong sagot niya.
Nagbantay sila ng sumunod na 2 oras, salit-salitang dinuduyan si Mila hanggang sa bumaba ang lagnat at sa wakas ay nakatulog na ito. Sa panahong iyon, nagbulungan sila tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, ang panahon, ang hasyenda, ang mga panahon. "Napakabait mo," sabi ni Ana, nang sa wakas ay naihiga na nila ang bata sa kuna. "Gagawin iyon ng sinuman," sagot ni Marco. "Hindi," sabi niya, umiling. Hindi lahat ay hihinto para tulungan ang isang estranghero sa daan. Tiningnan siya ni Marco sa mata at, sa isang sandali, nakita niya ang higit pa sa pagod at kawalan ng tiwala. Mayroong lakas doon, isang determinasyon na kanyang nakilala at hinangaan. "Dapat ka nang matulog," sabi niya. "Bukas, pag-usapan natin kung ano ang kailangan mo." Tumango si Ana at naglakad si Marco patungo sa pinto. "Marco!" tawag niya. "Salamat sa lahat." "Walang anuman," sagot niya at marahang isinara ang pinto. Kinaumagahan, nagising si Marco sa amoy ng kape at tinapay na nagmumula sa kusina. Natagpuan niya si Manang Elena na naghahanda ng almusal sa kanyang karaniwang kahusayan, ngunit napansin niyang 2 lang ang inihanda niyang plato. At si Ana, tanong niya, "Tulog pa?" Tuyong sagot ni Manang Elena, halatang nagpuyat buong gabi. "Nilagnat ang isa sa mga bata," paliwanag ni Marco. "Nanatili ako para tumulong." Itinigil ni Manang Elena ang kanyang ginagawa at lumingon sa kanya. "Marco, kailangan mong mag-ingat," sabi niya. "Hindi ka maaaring masangkot ng emosyonal sa mga sitwasyong ito." "Hindi ako nasasangkot ng emosyonal," protesta niya. "Tinutulungan ko lang ang isang ina na nasa mahirap na sitwasyon." Tiningnan siya ni Manang Elena nang may pag-aalinlangan, ngunit wala nang sinabi pa. Lumitaw si Ana sa kusina 1 oras mamaya, may dalang 2 sanggol habang ang 2 pa ay natutulog pa sa silid. Nagsuklay siya at naghilamos, ngunit suot pa rin ang parehong damit mula kahapon. "Magandang umaga," nahihiyang sabi niya. "Magandang umaga," sagot ni Marco, tumatayo. "Kamusta na si Mila?" "Mabuti na," sabi ni Ana, ngumiti sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Nawala na ang lagnat niya. Naglagay si Manang Elena ng isang plato ng tinapay at isang tasa ng kape sa mesa, ngunit nanatiling neutral ang kanyang ekspresyon. "Salamat," sabi ni Ana. "Walang anuman," bulong ni Manang Elena, at bumalik sa kalan. Naramdaman ni Marco ang tensyon at nagpasya na kailangan niyang ayusin ang sitwasyon. "Ana," sabi niya, "naisip ko, baka gusto mong maligo ng matagal ngayong araw. Maaaring tumulong si Manang Elena sa mga bata sa loob ng ilang oras." Biglang lumingon si Manang Elena. "Marco, ako." Ikinagagalak ko. Putol ni Marco, tinitingnan ng diretso si Manang Elena. Nakuha ng tauhan ang mensahe, napabuntong hininga at tumango. "Siyempre," sabi niya, "maaari mong iwan sa akin ang mga bata." Nag-alinlangan si Ana. Hindi pa niya iniiwan ang kanyang mga anak sa isang estranghero mula nang isilang sila. Pinalaki ni Manang Elena ang 4 niyang sariling anak, mahinang sabi ni Marco, at inalagaan niya ang lahat ng bata sa lugar na ito sa isang punto. "Totoo iyon," kumpirma ni Manang Elena. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi na gaanong masungit. "Sanay ako sa mga sanggol." Tiningnan ni Ana ang 4 na bata. At pagkatapos ay si Manang Elena. Mayroong isang bagay sa pag-uugali ng matandang babae na nagbibigay inspirasyon sa tiwala sa kabila ng kanyang paunang lamig. "Sige," sabi niya sa wakas, "pero kalahating oras lang, kahit gaano katagal mo gusto," sabi ni Manang Elena. At napansin ni Marco na bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Umalis si Ana para maligo, ngunit bumaba pagkatapos ng 15 minuto halatang hindi mapakali, at natagpuan si Manang Elena na nakaupo sa sala na may 2 sanggol sa kanyang kandungan at 2 natutulog sa isang kumot sa sahig. "Naging mabait ba sila?" tanong ni Ana. "Mga tunay na prinsesa," sagot ni Manang Elena. At nakita ni Marco ang isang tapat na ngiti sa kanyang mukha. Matagal na siyang hindi nag-aalaga ng mga sanggol na ganito kaliit. "Mga espesyal na bata sila," sabi ni Ana, lumuhod para kunin si Mara.
Kitang-kita iyon ng lahat, sang-ayon ni Manang Elena. Pinanood ni Marco ang interaksyon at naramdaman ang pagluwag ng isang bagay sa kanyang dibdib. Baka hindi naman ganoon kakomplikado ang mga bagay tulad ng inaasahan ni Manang Elena. Ana, sabi niya, gusto mo bang makita ang hasyenda? Maaari kitang ilibot. Nag-alinlangan siya, tinitingnan ang mga sanggol. Maaari rin silang sumama, mabilis niyang idinagdag. Mayroon akong isang stroller para sa 4 sa bodega na maaaring magamit, tumango si Ana, at kinuha ni Marco ang stroller, isang modelo para sa 4 na sanggol na binili niya ilang taon na ang nakalipas nang nagpaplano siyang magkaroon ng malaking pamilya. Ang pagtingin sa stroller ay laging nagpapalungkot sa kanya, ngunit ngayon naramdaman niyang sa wakas ay mayroon na itong layunin. Ang paglalakad sa hasyenda ay isang pagtuklas. Ipinakita ni Marco kay Ana ang mga hardin, ang maliit na gulayan, ang taniman ng prutas na pinapanatili ni Manang Elena at ang mga bukid kung saan siya nag-aalaga ng ilang kabayo. Ito ay isang maganda at mapayapang lugar, malayo sa tensyonadong kapaligiran ng lungsod na kilala ni Ana. Napakaganda rito, sabi niya. Huminto para tingnan ang mga kabayong nanginginain. Binili ko ang lugar na ito. 10 taon na ang nakalipas, sabi ni Marco. Gusto ko ng isang kanlungan mula sa lungsod. Ano ang trabaho mo? Real estate, sagot niya. Nagde-develop ako ng mga residential at commercial properties. Tumango si Ana, ngunit napansin ni Marco na bahagyang nanigas siya nang mabanggit ang kanyang propesyon. At ikaw? Tanong niya. Saan ka nagtrabaho noon? Hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit naintindihan ni Ana. Nagtrabaho ako sa isang maliit na karinderya. Sabi niya, walang gaanong mahalaga. Nagduda si Marco kung iyon ang buong katotohanan, ngunit hindi na siya nagpilit. Bumalik sila sa bahay nang magsimulang mainip ang mga sanggol. Naghanda si Manang Elena ng tanghalian at, sa pagkagulat ni Marco, naglagay siya ng 5 plato sa mesa. Naisip ko na sabay-sabay na tayong kumain, sabi niya nang tanungin siya ni Marco sa pamamagitan ng tingin. Sa panahon ng pagkain, mas magaan ang kapaligiran. Nagtanong si Manang Elena ng ilang mababait na tanong tungkol sa mga sanggol. Nagbahagi si Ana ng mga nakakatuwang kwento tungkol sa iba't ibang personalidad ng bawat isa. Si Maya, ang pinakamatalino, sabi niya. Si Mila ang pinakamalambing. Si Mara ang adventurer, laging sinusubukang umakyat palabas ng kuna, at si Maria ang tahimik. Pinagmamasdan niya ang lahat bago kumilos. Paano mo sila nakikilala? Tanong ni Manang Elena. Halos magkakamukha sila, mga maliliit na detalye, sagot ni Ana. Si Maya ay may mas malalim na biloy sa baba. Si Mila ay may mas mapusyaw na buhok. Si Mara ay may maliit na marka sa kaliwang tainga. At si Maria ay medyo mas maliit kaysa sa iba. Hinangaan ni Marco ang atensyon sa detalye. Halata ang dedikasyon ni Ana sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng pagkain, habang natutulog ang mga sanggol, inimbitahan ni Manang Elena si Ana na tumulong sa paghuhugas ng pinggan. Nagulat si Marco. Hindi kailanman tumatanggap si Manang Elena ng tulong sa kusina. Hindi na kailangan, sabi ni Ana. Napakarami niyo nang nagawa para sa amin. Wala iyon, sabi ni Manang Elena, at gusto ko rin ang kasama. Pumunta si Marco sa kanyang opisina, ngunit naririnig niya ang bulungan ng mga babae mula sa kusina. Sa hindi malamang dahilan, ang tunog na iyon ay nagpasaya sa kanya. Makalipas ang 1 oras, pumasok si Manang Elena para kausapin siya. Nakausap ko ang dalaga, sabi niya. Umupo sa silya sa harap ng mesa at mayroon siyang hindi sinasabi, sabi ni Manang Elena. Pero sa tingin ko ay hindi ito masama. Mukha itong takot. Takot saan? Hindi ko alam. Nagkibit balikat si Manang Elena. Pero ang mga bata ay maayos na inaalagaan, minamahal, at mayroon siyang kaalaman sa pag-aalaga ng bata na higit pa sa maternal instinct. Anong ibig mong sabihin? Alam niya ang mga bagay tungkol sa nutrisyon, pag-unlad ng bata, mga milestone sa paglaki, paliwanag ni Manang Elena. Maaring pinag-aralan niya ang mga bagay na iyon o nagkaroon siya ng magandang medikal na payo.
Pinag-isipan ni Marco ang obserbasyon. Tunay ngang napakaraming alam ni Ana tungkol sa mga pangangailangan ng mga sanggol. Sa tingin mo ba, mapagkakatiwalaan natin siya? Sa ngayon, oo, sabi ni Manang Elena. Pero Marco, kailangan mong malaman ang buong kwento. Kung tumatakas siya sa isang bagay na seryoso, maaari ka ring mapahamak. Tumango si Marco. Tama si Manang Elena. Kailangan niya ng karagdagang impormasyon, ngunit may nagsasabi sa kanyang instinct na si Ana ay hindi isang banta. Sa halip, siya ang tila pinakatinatakot na tao sa buong sitwasyon. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, natagpuan ni Marco si Ana sa likod ng terasa, nakatingin sa mga bituin habang natutulog ang mga sanggol sa stroller sa tabi niya. Magagalit ka ba kung uupo ako? Tanong niya. Siyempre hindi, sagot niya. Binigyan siya ng puwang sa kahoy na bangko. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto, nakikinig sa mga tunog ng gabi sa probinsya. Ana, sabi ni Marco sa wakas, alam kong mayroon kang mga dahilan para ayaw mong pag-usapan ang nangyari, pero kung nasa panganib ka, maaari kitang tulungan. Huminga siya ng malalim. Wala ako sa panganib, sabi niya. Hindi sa paraang iniisip mo, kung gayon, anong uri ng panganib? Tumingin si Ana sa mga natutulog na sanggol at nakita ni Marco ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang panganib na mawala sila sa akin, bulong niya. Na magpasya ang mga makapangyarihang tao na hindi ako sapat na mabuti para maging kanilang ina. Nakaramdam si Marco ng pagkirot sa kanyang dibdib. Mayroong isang malalim na sakit sa kanyang boses na kanyang nakilala. Ano ang nangyari? Mahinang tanong niya. Nanatiling tahimik si Ana nang napakatagal na akala ni Marco ay hindi na siya sasagot. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Narinig mo na ba ang tungkol sa surrogacy? Tanong niya. Tumango si Marco, nagsisimulang maintindihan. Nag-volunteer ako na maging surrogate para sa isang mag-asawa. Patuloy ni Ana, kailangan ko ng pera at kailangan nila ng isang taong magdadala ng kanilang anak. Tila perpektong solusyon ito, pero may nangyaring mali. Nalaman naming 4 na bata ang dala ko, hindi isa. Sabi niya, marahang hinahaplos ang stroller. Natakot ang mag-asawa. Sinabi nilang wala silang kakayahang pinansyal o emosyonal para sa 4 na bata. Nanatiling tahimik si Marco. Hinahayaan siyang magkuwento sa sarili niyang bilis. Gusto nilang sumailalim ako sa embryonic reduction. Patuloy ni Ana, nanginginig ang boses, na alisin ko ang 2 o 3 sa mga bata para mas madaling pamahalaan ang pagbubuntis. At tumanggi ka? Paano ko pipiliin kung sino sa aking mga anak ang karapat-dapat mabuhay? Tanong niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Alam kong technically sa kanila sila, pero nasa loob ko sila. Lumalaki, sumisipa, akin din sila. Nakaramdam si Marco ng bukol sa kanyang lalamunan. Naiisip niya kung gaano kahirap para sa kanya na gawin ang desisyong iyon. Ano ang nangyari pagkatapos? Kinansela nila ang kontrata, sabi ni Ana. Sinabi nilang kung hindi ako magre-reduce, ayaw nila sa kahit sino sa mga bata. Sinabi ng kanilang mga abogado na nilabag ko ang mga tuntunin ng kontrata, pero sa batas, naging akin sila. Huminto si Ana. Pero ang mag-asawang iyon ay may pera, may impluwensya. Nagsampa sila ng kaso. Sinasabing hindi ako matatag sa pag-iisip na sinadya kong magbuntis para i-blackmail ang pamilya, na wala akong kakayahang palakihin ang 4 na bata ng mag-isa. Nagsimulang maintindihan ni Marco ang laki ng problema. Gusto nilang kunin ang mga bata sa iyo. Gusto nilang ipaampun sila, kumpirma ni Ana. Hiwa-hiwalay para mas madali ang proseso. Sinabi nilang mas mabuti para sa mga bata kung palalakihin sila ng iba't ibang pamilya. Ang ideya ng paghihiwalay sa 4 na kambal ay ikinilabot ni Marco at tumakas ka. Sinabi sa akin ng isang social worker mula sa korte na hindi opisyal na ang hukom ay pabor sa mag-asawa, sabi ni Ana, na nakatakda ang pagdinig sa susunod na linggo at malamang na mawawalan ako ng karapatan sa kanila. Noon ko kinuha ang mga bata at umalis sa Maynila. Pinroseso ni Marco ang lahat ng impormasyon.
May saysay ang kuwento ni Ana at ipinaliwanag nito ang kanyang paunang kawalan ng tiwala, lalo na sa mga lalaking maayos manamit na maaaring kumatawan sa awtoridad. Ano ang pangalan ng mag-asawang ito? Tanong ni Marco. Ana. Nag-atubili siya. Bakit mo gustong malaman? Dahil baka makatulong ako, sabi ni Marco. May kilala akong ilang magagaling na abogado. Baka may paraan para malutas ito ng legal. Carlos at Marga Velasco, sabi niya sa wakas. Siya ang may-ari ng isang malaking construction company. Siya naman ay isang interior decorator. Nanatiling tahimik si Marco, sandali, nag-iisip. Kilala mo sila? Tanong ni Ana, napansin ang kanyang ekspresyon. Pamilyar ang pangalan, maingat na sabi ni Marco. Si Carlos Velasco at ako ay nagkaroon na ng negosyo noon. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Kaibigan mo siya? Tanong niya. Inihahanda ang sarili sa pagtakas muli. Kasosyo sa negosyo, mabilis na pagtatama ni Marco. At kung ginagawa niya ang sinasabi mo, hindi siya ang uri ng taong gusto kong makasama. Bahagyang gumaan ang loob ni Ana, ngunit bumalik ang kawalan ng tiwala sa kanyang mga mata. Paano ko malalaman na hindi mo sasabihin sa kanya kung nasaan ako? Dahil ibinibigay ko ang aking salita, sabi ni Marco, tinitingnan siya ng diretso sa mata. At dahil mali ang ginagawa nila, pinag-aralan siya ni Ana ng matagal. Bakit ka nagmamalasakit? Tanong niya. Hindi mo naman ako kilala. Tumingin si Marco sa mga bituin. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng pamilya, mahinang sabi niya. At alam ko kung paano sirain ng mga taong may pera at kapangyarihan ang buhay ng iba kapag gusto nila. Mayroong isang lumang sakit sa kanyang boses na nagparamdam kay Ana na si Marco ay may dala ring sariling mga trauma. Ano ang nangyari sa iyong pamilya? Mahinang tanong niya. Nanatiling tahimik si Marco nang napakatagal na akala ni Ana ay hindi na siya sasagot. Ang aking asawa at anak ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan 5 taon na ang nakalipas, sabi niya sa wakas. Isang lasing na driver ang bumangga sa kanila sa isang maulang gabi. Ikinagagalak kong malaman, bulong ni Ana. Ang driver ay anak ng isang maimpluwensyang politiko, patuloy ni Marco. Tumigas ang kanyang boses. Mayroon siyang pinakamagagaling na abogado, pinakamagagandang koneksyon. Sa huli, 2 taon lang ang naging sentensya niya at nakalaya pagkatapos ng 8 buwan dahil sa mabuting pag-uugali. Agad na naintindihan ni Ana ang koneksyon. Kaya alam mo kung ano ang pakiramdam na labanan ang mga makapangyarihang tao at matalo? Alam ko, kumpirma ni Marco. At alam ko na minsan, ang tanging magagawa natin ay protektahan ang natitira pa sa atin. Naupo sila sa katahimikan, bawat isa ay abala sa sariling masakit na alaala. Ang mga sanggol ay payapang natutulog, walang kamalay-malay sa bigat ng usapan ng mga matatanda. Marco, sabi ni Ana sa wakas, naniniwala ka ba talaga na may pagkakataon akong mapanatili ang aking mga anak? Naniniwala ako na ang sinumang ina na kayang kunin ang 4 na bata at tumakas para protektahan sila ay isang taong karapat-dapat ipaglaban, sagot ni Ana. Naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Pero kailangan nating maging matalino, patuloy ni Marco. Si Carlos Velasco ay may mga resources at impluensya. Hindi natin siya maaaring harapin ng direkta. Ano ang iyong mungkahi? Una, kailangan nating idokumento na ikaw ay isang mabuting ina, sabi ni Marco. Mga medikal na tala na nagpapakita na ang mga bata ay malusog at maayos na inaalagaan. Siguro mga testimonya mula sa mga taong maaaring magpatotoo sa iyong kakayahan bilang ina. At pagkatapos, hahanapin natin ang mga kahinaan sa kanyang kwento, sabi ni Marco. Kung totoo ngang kinansela nila ang kontrata ng surrogacy dahil sa maraming pagbubuntis, maaari itong gamitin laban sa kanila. Ipinapakita nito na hindi sila tunay na handang maging magulang. Tumango si Ana, nararamdaman sa unang pagkakataon na maaaring hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Bakit mo ginagawa ito para sa akin? Tanong niya.
Tumingin si Marco sa mga natutulog na kambal dahil karapat-dapat silang manatili sa ina na nagmamahal sa kanila. Sabi niya, at dahil karapat-dapat ka sa pagkakataong palakihin sila. Naramdaman ni Ana ang mga luha ng pasasalamat na tumutulo sa kanyang mukha. Salamat, bulong niya. Huwag ka munang magpasalamat, sabi ni Marco. Ito ay magiging isang mahirap na laban. Alam ko, sagot ni Ana. Pero sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, nararamdaman kong mayroon akong pagkakataon. Tumango si Marco at tumayo. Magsisimula tayo bukas, sabi niya. Ngayong gabi, subukan mong magpahinga. Kakailanganin mo ng lakas para sa darating. Pinanood siya ni Ana na pumasok sa bahay at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, hinayaan niyang maniwala ang sarili na maaaring mapanatili niya silang ligtas. Ngunit habang natutulog siya ng gabing iyon, hindi niya alam na si Carlos Velasco ay kumuha na ng isang pribadong investigador upang hanapin siya at na ang kanyang pagtakas ay napansin na ng mga taong hindi basta-basta susuko. Ang laban para sa pamilya ni Ana ay nagsisimula pa lamang. Mahal na tagapakinig, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, samantalahin ang pagkakataon na mag-iwan ng isang like at lalo na ang mag-subscribe sa channel. Malaki ang tulong nito para sa mga nagsisimula pa lamang. Ipagpatuloy natin. Kinaumagahan, nagising si Marco na may plano. Pagkatapos ng almusal, tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Attorney Paolo Santiago, para sa isang agarang pagpupulong sa hasyenda. Dumating si Paolo, bandang tanghali. Isang 50 gulang na lalaki na may puting buhok at seryosong ekspresyon na mas tumindi pa nang ipaliwanag ni Marco ang sitwasyon. Marco, sabi ni Paolo, pagkatapos marinig ang buong kwento, naiintindihan mo ba na inilalagay mo ang iyong sarili sa isang napakadelikadong posisyon? Naiintindihan ko, sagot ni Marco. Pero naiintindihan ko rin na isang babae at 4 na inosenteng bata ang nangangailangan ng tulong. Napabuntong hininga si Paulo at binuksan ang kanyang briefcase. Magiging tapat ako, sabi niya. Sa mga kaso ng surrogacy, kapag may paglabag sa kontrata, ang batas ay karaniwang pabor sa kapakanan ng bata higit sa lahat. Kung mapapatunayan ng mga Velasco na si Ana ay walang katatagan sa pinansyal o emosyonal para alagaan ang 4 na bata, maaring magtagumpay sila. At kung mapapatunayan natin ang kabaligtaran, magbabago ang sitwasyon, sabi ni Paulo. Pero kakailanganin natin ng matibay na ebidensya, mga medikal na ulat, mga pagsusuri sa psikolohiya, patunay ng matatag na kita, putol ni Marco. At kung bibigyan natin siya ng trabaho dito sa hasyenda, hindi ba makakatulong iyon sa isyu ng katatagan sa pinansyal? Maaaring makatulong, sang-ayon ni Paulo. Pero maaaring sabihin ng mga Velasco na ito ay isang artipisyal na arrangement na ginawa para sa legal na proseso. Kung gayon, ano ang iyong mungkahi? Nag-isip sandali si Paulo. Una, kailangan nating makipag-ugnayan sa orihinal na hukom at humiling ng isang pagrepaso sa kaso. Pangalawa, kailangan nating idokumento ng maingat ang pangangalaga na ibinibigay ni Ana sa mga bata. Pangatlo, magandang ideya na maghanap ng mga butas sa kaso ng mga Velasco. Anong uri ng mga butas? Kung totoo ngang pinilit nila ang embryonic reduction nang matuklasan nila ang maraming pagbubuntis, maaari itong bigyang kahulugan bilang pag-abandona sa kanilang mga responsibilidad sa kontrata. Paliwanag ni Paulo. Maaari rin nating imbestigahan kung mayroon silang kasaysayan ng iba pang katulad na mga kaso. Tumango si Marco. Gaano katagal ang mayroon tayo? Depende iyan kung kailan nila mahahanap si Ana, sabi ni Paulo. Ang utos para sa paghahanap ay malamang na aktibo pa rin. Ang usapan ay naputol nang lumitaw si Manang Elena sa pintuan ng opisina. Marco, may nagtatanong sa iyo sa gate, sabi niya, mukhang kinakabahan. Sino? 2 lalaking naka-Amerikana, sabi ni Manang Elena. Sinabi nilang mula sila sa social services. Nagkatinginan sina Marco at Paulo na may pag-aalala.
Nasaan si anak ko? Tanong ni Marco. Nasa hardin kasama ang mga bata, sagot ni Manang Elena. Sabihin mo sa kanya na dalhin ang mga bata sa likod na silid at ikandado ang pinto, sabi ni Marco. At huwag mong papasukin ang mga lalaking iyon hanggang sa dumating ako. Tumango si Manang Elena at mabilis na umalis. Lumingon si Marco kay Paulo. Nahanap nila tayo, sabi niya. Kalma lang, sabi ni Paulo. Maaring isa lamang itong routine check. Hayaan mo akong asikasuhin ito. Bumaba sina Marco at Paulo sa entrada kung saan naghihintay ang dalawang lalaki. Ang isa ay matangkad at payat, may maitim na buhok at isang mahigpit na ekspresyon. Ang isa naman ay mas maliit at mas matipuno, may dalang isang leather na briefcase. Mr. Delgado, sabi ng matangkad na lalaki. Ako si Carl Wojcik, isang social worker mula sa korte. Ito ang aking kasamahan, si Paul Mazur. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa isang babae na may 4 na maliliit na bata na posibleng nakatira sa iyong ari-arian ng walang wastong pangangasiwa. Lumapit si Paulo. Ako ang abogado ni Mr. Delgado, sabi niya. Maaari ba ninyong ipakita sa akin ang utos ng korte para sa investigasyong ito? Kumunot ang noo ni Carl. Hindi namin kailangan ng utos ng korte para sa isang pagsusuri sa kapakanan ng bata, sabi niya. Gusto lang naming makausap ang babae at makita ang mga bata para masigurong maayos silang inaalagaan. At kung ayaw niyang makipag-usap? Tanong ni Paulo. Kung gayon, magiging kahina-hinala iyon, sagot ni Paul. Ang mga inosenteng tao ay walang itinatago. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang ulo, ngunit inilagay ni Paulo ang kanyang kamay sa balikat niya. Ang aking kliyente ay lubos na nakikipagtulungan, sabi ni Paulo. Ngunit iginigiit ko na ang anumang pag-uusap ay maganap sa presensya ng isang abogado. Tiningnan ni Carl ang paligid ng ari-arian. Malaking bahay ito, Mr. Delgado, sabi niya. Siguradong magastos itong panatilihin. Ano ang kaugnayan niyan? Tanong ni Paulo. Napansin ko lang na si Mr. Delgado ay may malaking pinansyal na yaman, sabi ni Carl. Yaman na maaring maging kaakit-akit sa isang taong nasa mahirap na sitwasyon. Naintindihan ni Marco ang insinuation at hindi niya ito nagustuhan. Sinasabi mo bang niloloko ako? Tanong niya. Sinasabi ko na ang mga mayayamang lalaki ay minsan nagiging target ng mga taong walang konsensya, sagot ni Carl, lalo na ng mga babaeng may anak na nangangailangan ng tulong pinansyal. Nakakainsulto iyan, sabi ni Marco. Ngunit muli siyang pinigilan ni Paulo. Ang aking kliyente ay tumutulong sa maraming tao sa komunidad, diplomatikong sabi ni Paulo. Ito ay isang kilos ng Kristiyanong pag-ibig, hindi isang senyales ng pagiging naive. Binuksan ni Paul ang kanyang briefcase at naglabas ng ilang larawan. Kilala mo ba ang babaeng ito? Tanong niya. Ipinapakita ang larawan ni Ana. Tiningnan ni Marco ang larawan, sinusubukang panatilihing neutral ang kanyang ekspresyon. Ito ay malinaw na isang larawan mula sa isang opisyal na dokumento. Bakit ninyo siya hinahanap? Tanong ni Paulo. Tumatakas siya kasama ang 4 na menor de edad na bata, sabi ni Carl. May utos ng korte para sa isang pagsusuri sa sitwasyon ng pangangalaga. At sa tingin ninyo, narito siya. Tanong ni Marco. Mayroon kaming impormasyon na nakita siya sa rehiyon, sabi ni Paul. At sa totoo lang, ang isang ari-arian na tulad ng sa inyo ay magiging perpektong taguan para sa isang taong umiiwas sa mga awtoridad. Malinaw na kinakalkula ni Paulo ang mga legal na opsyon. Kung may alam ang aking kliyente na mahalagang impormasyon tungkol sa babaeng ito, tiyak na makikipagtulungan siya sa mga tamang awtoridad. Sabi niya, ngunit sa ngayon, ang lahat ng mayroon kayo ay espekulasyon. Nagkatinginan sina Carl at Paul. Mr. Delgado, sabi ni Carl, sana ay maintindihan ninyo na ang paghadlang sa isang investigasyon sa kapakanan ng bata ay isang seryosong krimen. At sana ay maintindihan ninyo na ang pag-akusa sa isang tapat na mamamayan ng paghadlang sa hustisya ng walang ebidensya ay seryoso rin, sagot ni Paulo. Ramdam ang tensyon sa silid. Alam ni Marco na sinusubukan sila, ngunit hindi niya alam kung ano mismo ang alam
o pinaghihinalaan ng mga lalaking ito. Gusto naming tingnan ang paligid ng ari-arian, sabi ni Paul, para lang maalis ang posibilidad. Na may search warrant, matigas na sabi ni Paulo, na maaari ninyong makuha kung may sapat kayong ebidensya para kumbinsihin ang isang hukom. Ngumiti si Carl. Hindi ito isang magiliw na ngiti. Hihilingin namin iyon, sabi niya. At kapag bumalik kami, sana ay wala kaming makitang magpapalala sa sitwasyon ni Mr. Delgado. Naglakad sila patungo sa pinto, ngunit lumingon si Carl sa huling pagkakataon. Mr. Delgado, kung sakaling makipag-ugnayan sa inyo ang babaeng ito, mariing inirerekomenda ko na tawagan ninyo kami kaagad. Sabi niya, iniabot ang isang business card. Iyon ang pinakamabuti para sa lahat ng kasangkot. Pagkaalis nila, nanatiling tahimik sina Marco at Paulo sa loob ng ilang minuto. Alam nila, sabi ni Marco. Naghuhinala sila, pagtatama ni Paulo. May pagkakaiba, pero tama ka. Babalik sila na may search warrant. Gaano katagal ang mayroon tayo? Kung mayroon silang tamang koneksyon, baka bukas? Sabi ni Paulo. Malamang ilang araw, tumakbo si Marco sa likod na silid at kumatok sa pinto. Ana, ako ito, sabi niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Ana ay maputla at may dalang dalawang sanggol, habang ang dalawa pa ay natutulog sa kama. Sila iyon, hindi ba? Tanong niya. Sila nga, kumpirma ni Marco, ngunit wala pa silang autoridad na hanapin ka. Sa tingin ni Paulo, mayroon tayong ilang araw. Ilang ano? Tanong ni Ana. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Marco, hindi ko na kayang tumakas pa. Hindi na may 4 na sanggol, pagod na ako. Naramdaman ni Marco na nadurog ang kanyang puso sa pagkakita sa kanyang desperasyon. Hindi tayo tatakas, sabi niya. Lalaban tayo. Paano? May plano si Paulo, sabi ni Marco. Ngunit kakailanganin nito ang iyong tapang. Umupo si Ana ng mabigat sa kama. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Pumasok si Paulo sa silid, mahinahon ang pagsasalita. Ana, uunahan natin sila. Sabi niya, maghahain tayo ng isang petisyon para gawing legal ang iyong permanenteng pangangalaga sa mga bata na binabanggit ang pag-abandona ng mga biolohikal na magulang. Ito ay gagana kung mapapatunayan natin na ang mga Velasco ay hindi makatwirang kinansela ang kontrata at na ikaw ay isang karampatang ina, mayroon tayong pagkakataon. Paliwanag ni Paulo, pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Ano ang kailangan kong gawin? Una, sasailalim ka sa isang voluntaryong pagsusuri sa psikolohiya, sabi ni Paulo. Ito ay magpapakita na wala kang itinatago. Pangalawa, idodokumento natin ang mga kondisyon ng pamumuhay ng mga bata dito. Pangatlo, hahanap tayo ng mga taong maaaring magpatotoo pabor sa iyong kakayahan bilang ina. Tumingin si Ana kay Marco. At ikaw, ano ang mangyayari sa iyo kapag nalaman nilang tinulungan mo ako? Problema ko iyon, sabi ni Marco. Mag-alala ka lang sa pagpapanatili sa iyong mga anak. Naramdaman ni Ana ang isang alon ng pasasalamat na may halong pagkakasala. Marco, hindi mo naman ako kilala, sabi niya. Bakit mo isinasakripisyo ang napakarami para sa akin? Tumingin si Marco sa 4 na sanggol na payapang natutulog sa kama. Dahil iyon ang tamang gawin, simpleng sabi niya. Tiningnan ni Paulo ang kanyang relo. Mayroon tayong trabahong gagawin, sabi niya. Maaari ko bang dalhin ang isang psychologist dito bukas para sa pagsusuri? Marco, kakailanganin natin ng mga nakasulat na pahayag mula kay Manang Elena at sa sinumang ibang maaaring magpatotoo sa pangangalaga na ibinibigay ni Ana sa mga bata at ang mga Velasco. Tanong ni Marco. Hindi sila uupo at maghihintay. Umaasa tayo diyan, sabi ni Paulo na may mapait na ngiti. Habang mas pinipilit nila, mas ipinapakita nila ang kanilang tunay na motibasyon at maaari itong gamitin laban sa kanila. Nang gabing iyon, may tensyon sa bahay. Naghanda si Manang Elena ng hapunan para sa lahat, ngunit limitado ang usapan. Alam ng lahat na may paparating na bagyo. Pagkatapos patulugin ang mga sanggol, natagpuan muli ni Marco si Ana sa terasa.
Sa pagkakataong ito, halatang balisa siya. Naglalakad siya pabalik-balik. Hindi ko maiwasang isipin na baka dapat na akong sumuko, sabi niya. Kahit papaano, hindi ka na magkakaproblema. Wala iyon sa usapan, matigas na sabi ni Marco. Bakit hindi? Tanong ni Ana. Lumingon sa kanya. Halos hindi mo ako kilala. Bakit mo isusugal ang iyong reputasyon, ang iyong negosyo, marahil kahit ang iyong kalayaan para sa isang tulad ko? Nag-atubili si Marco. Ang katotohanan ay komplikado at masakit. Dahil nang mamatay ang aking anak at asawa, mabagal niyang sabi, ipinangako ko sa aking sarili na kung magkakaroon ako ng pagkakataong protektahan ng isang pamilya, gagawin ko ito anuman ang halaga. Huminto sa paglalakad si Ana at tumingin sa kanya. Sinisisi mo ang iyong sarili sa nangyari. Hindi ito isang tanong, kundi isang obserbasyon. Tumango si Marco. Kung hindi ako nag-overtime ng gabing iyon, hindi sana sila nasa daan habang may bagyo, sabi niya. Kung ipinilit kong maghintay sila hanggang kinabukasan. Mahinang pinutol siya ni Ana. Hindi mo maaaring sisihin ang iyong sarili sa ginawa ng isang lasing na driver. Alam ko iyon sa isip, sabi ni Marco, ngunit iba ang pakiramdam. Lumapit si Ana at inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Ang pagtulong sa akin at sa mga bata ay hindi magbabalik sa kanila, sabi niya. Alam ko, sagot ni Marco, ngunit maaari nitong pigilan ang isa pang pamilya na masira ng mga makapangyarihang tao na iniisip na magagawa nila ang anumang gusto nila. Naintindihan ni Ana. Hindi lamang siya tinutulungan ni Marco, nilalabanan niya ang sistema na bumigo sa kanya noon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong lumaban. Salamat sa pagpayag mong lumaban ako sa tabi mo, sagot ni Marco. Nanatili sila sa isang komportableng katahimikan sa loob ng ilang minuto, nakatingin sa mga bituin. Sa loob ng bahay, nagising ang isa sa mga sanggol at nagsimulang umiyak ng mahina. Si Maria iyan, automatikong sabi ni Ana. Lagi siyang nagigising sa oras na ito, gustong yakapin. Pinanood siya ni Marco na asikasuhin ang kanyang anak. Hinahangaan ang natural na paraan kung paano niya tila alam kung ano ang kailangan ng bawat bata sa anumang sandali. Imposibleng isipin ang mga batang ito na pinalaki ng ibang tao. Kinaumagahan, dinala ni Paulo si Dr. Bea Nakpil, isang respetadong child psychologist mula sa Maynila. Siya ay isang 40 taong gulang na babae na may mahinahon at makainang kilos na agad na nagpakalma kay Ana. Ana, sabi ni Dr. Bea, ang pagsusuring ito ay para lamang idokumento na ikaw ay isang karampatang at mapagmahal na ina. Walang tama o maling sagot, tanging ang katotohanan tungkol sa kung paano mo inaalagaan ang iyong mga anak. 3 oras ang itinagal ng pagsusuri. Pinanood ni Dr. Bea si Ana na nakikipag-ugnayan sa mga sanggol, nagtatanong tungkol sa mga routine, pangangalagang medikal, pag-unlad ng bata, at mga plano para sa hinaharap. Ang iyong mga anak ay napakahusay na inaalagaan, sabi ni Dr. Bea sa dulo. Malinaw na mayroong isang matibay na ugnayan sa inyo. Makakatulong ba iyon sa kaso? Tanong ni Ana. Tiyak, sagot ni Dr. Bea. Susulat ako ng isang napaka-positibong ulat tungkol sa iyong kakayahan bilang ina. Samantala, iniimbestigahan ni Paulo ang mga Velasco. Ang kanyang natuklasan ay hindi nakakagulat, ngunit kapaki-pakinabang. Si Carlos Velasco ay may 2 naunang kaso na may kaugnayan sa mga kontrata ng surrogacy. Imporma ni Paolo kay Marco. Sa parehong kaso, kinansela ang mga kontrata nang magkaroon ng mga komplikasyon. Anong uri ng mga komplikasyon? Sa unang kaso, nagkaroon ng gestational diabetes ang surrogate at sinabi nilang hindi niya sinusunod ang mga rekomendasyong medikal, paliwanag ni Paulo. Sa pangalawang kaso, natuklasan nilang magkakaroon ng espesyal na pangangailangan ng bata at kinansela ang kontrata. Nakaramdam si Marco ng pagkasuklam. Kaya mayroon silang pattern ng pag-abandona sa mga sitwasyon na nagiging hindi komportable. Eksakto, kumpirma ni Paulo. At iyon ay nagpapalakas sa ating kaso. Maaari nating sabihin na mayroon silang kasaysayan ng iresponsableng pag-uugali sa usapin ng pagiging magulang.
Ang investigasyon ay naputol ng tumakbo si Manang Elena sa opisina. Marco, bumalik na sila, sabi niya, humihingal, at marami silang kasama ngayon. Tumakbo sina Marco at Paulo sa bintana sa harap. May 3 sasakyan sa entrada, 2 opisyal at isang itim na luxury sedan. Si Carlos Velasco iyon, sabi ni Marco, nakikilala ang lalaking bumababa sa sedan. Si Carlos Velasco ay isang 50 taong gulang na lalaki, maayos manamit at may isang kahanga-hangang presensya. Sa tabi niya ay isang 40 taong gulang na blonde na babae na ipinapalagay ni Marco na si Marga Velasco. Naroon din ang mga social worker mula sa nakaraang araw, kasama ang 2 unipormadong pulis. Nagdala sila ng pulis, pansin ni Paulo. Ibig sabihin, may utos na sila mula sa korte. Nakaramdam si Marco ng pagkirot sa kanyang tiyan. Pumunta ka't babalaan si Ana, sabi niya kay Manang Elena. Sabihin mo sa kanya na dalhin ang mga bata sa sala. Mas mabuting harapin ito ng hayagan. Tumango si Manang Elena at tumakbo pataas. Pumunta sina Marco at Paulo sa pintuan sa harap. Mr. Delgado, sabi ni Carl Wojcik, mayroon kaming utos na halughugin ang ari-ariang ito. Iniabot ni Paulo ang kanyang kamay para sa mga dokumento. Maaari ko bang suriin ang utos? Tanong niya. Habang nagbabasa si Paulo, lumapit si Carlos Velasco kay Marco. Marco, sabi niya, iniabot ang kanyang kamay. Matagal na tayong hindi nagkikita. Maikli at walang init na kinamayan siya ni Marco. Carlos, sagot niya, kailangan kong sabihin na nagulat akong makita ka dito. Naghahanap ako ng isang bagay na pag-aari ko, sabi ni Carlos. Naging malamig ang kanyang tono. Sa katunayan, putol ni Paolo, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang mga batang iyon ay hindi na sa inyo mula ng unilateral ninyong kanselahin ang kontrata ng surrogacy. Lumapit si Marga Velasco. Ninakaw ng babaeng iyon ang aming mga anak, sabi niya, puno ng emosyon ang boses. Ilang taon kaming sumubok na magkaanak. Ininvest namin ang lahat sa pagbubuntis na ito at tumakas siya kasama ang aming mga anak. Pagkatapos ninyong hilingin na alisin niya ang 2 sa kanila, sagot ni Marco. Hindi iyon tunog ng isang mapagmahal na magulang. Namula si Carlos. Iyon ay isang responsableng medikal na payo, sabi niya. Ang mga high-risk na multiple pregnancies ay naglalagay sa panganib sa lahat ng bata. Kasunungalingan, sabi ng isang boses sa likuran nila. Lumingon ang lahat para makita si Ana na bumababa sa hagdan, may dalang 2 sanggol, at si Manang Elena sa likuran niya na may dalang 2 pa. Ana, sabi ni Marga, may luha sa kanyang mga mata, pakiusap, maging makatwiran ka. Maaari naming ibigay sa mga bata ang lahat ng kailangan nila. Isang matatag na buhay, edukasyon, mga oportunidad. Maaari ninyong ibigay ang lahat maliban sa pag-ibig. Sagot ni Ana. Matatag ang kanyang boses sa kabila ng kitang-kitang takot sa kanyang mga mata. Dahil kung mahal ninyo ang mga batang ito, hindi ninyo ako hihilingin na pumili kung sino ang karapat-dapat mabuhay. Sumingit si Carlos. Hindi mo naiintindihan ang komplikasyon ng pagpapalaki ng 4 na bata, sabi niya. Wala kang mga yaman o katatagan sa emosyon na kailangan. At mayroon ka? Sagot ni Ana. Ikaw, na iniiwan ang mga kontrata sa tuwing nagiging mahirap ang mga bagay na tinatrato ang mga bata na parang mga produkto na maaaring ibalik kung hindi nila natutugunan ang iyong mga inaasahan. Nagpasya si Carl Wojcik na mamagitan. Sapat na ang usapan, sabi niya. May utos kami mula sa korte. Sasama sa amin ang mga bata. Hindi, sabi ni Marco, humarang sa harap ni Ana. Mananatili ang mga bata dito hanggang sa malutas ito sa mga tamang korte. Lumapit ang isa sa mga pulis. Mr. Delgado, nakikialam ka sa isang operasyon ng korte, sabi niya. Kailangan kong hilingin sa iyo na tumabi. Lumapit si Paulo. Opisyal, bilang isang abogado, ipinapaalam ko sa iyo na agad naming kokontrahin ang utos na ito. Hanggat hindi ito nalulutas, iginigiit ko na manatili ang mga bata sa isang matatag na kapaligiran.
Mananatili sila sa isang matatag na kapaligiran, sabi ni Marga. Sa amin, kung saan sila dapat laging naroroon. Sa isang hotel? Tanong ni Ana. Dahil doon kayo nanunuluyan. Hindi ninyo man lang sila inihanda ng isang silid. Nag-atubili si Marga. Dadalhin namin sila sa aming bahay sa Maynila, sabi niya. At pagkatapos ay paghihiwalayin ninyo sila sa iba't ibang pamilyang mag-aampon, akusa ni Ana. Oo, alam ko ang inyong mga plano. Mas lalong namula si Carlos. Iyan ay isang paninirang puri, sabi niya. Totoo iyon, sagot ni Ana. Ang inyong sariling mga abogado ang nagsabi na mas praktikal na ilagay ang mga bata sa hiwalay na mga pamilya. Ang usapan ay naputol nang ang isa sa mga sanggol, si Mila, ay nagsimulang umiyak ng malakas. Ginising ng pag-iyak ang 3 pang sanggol na agad na sumali sa koro. Automatikong sinimulang pakalmahin ni Ana ang mga bata, dinuduyan sila at bumubulong ng malalambing na salita. Sa loob ng ilang minuto, 3 sa 4 ang kumalma. Iniabot ni Marga ang kanyang mga braso. Hayaan mo akong subukan, sabi niya. Nag-atubili si Ana, ngunit sa wakas ay ibinigay sa kanya si Mara. Tumingin ang bata sa estrangherong mukha at agad na nagsimulang umiyak ng mas malakas. Sinubukan ni Marga na duyanin siya sa parehong paraan na nakita niyang ginawa ni Ana, ngunit mas lalo lang nagpumiglas si Mara. Hindi niya ako kilala, depensibong sabi ni Marga. Oras lang ang kailangan. Hindi lamang ito tungkol sa oras, sabi ni Dr. Bea Nakpil, na nanatiling tahimik hanggang ngayon. Ako ay isang child psychologist at nagsagawa ako ng pagsusuri sa mga bata kahapon. Mayroon silang isang matibay at malusog na ugnayan sa kanilang biolohikal na ina. Ang paghihiwalay sa kanila ay magiging traumatiko para sa kanila sa yugtong ito ng pag-unlad. Lumingon si Carlos kay Dr. Bea. Sino ka? Biglang tanong niya. Dr. Bea Nakpil, numero ng lisensya, 1,765,432, mahinahong sagot niya. At ang aking propesyonal na pagtatasa ay ang mga batang ito ay napakahusay na inaalagaan at inangkop. Sinuri ni Carl Wojcik ang kanyang mga papeles. Ang pagsusuring iyon ay wala sa aming mga talaan, sabi niya. Dahil ginawa ito kahapon sa kahilingan ng biolohikal na ina, paliwanag ni Paulo, bilang bahagi ng aming legal na petisyon upang gawing formal ang pangangalaga. Naramdaman ni Carlos Velasco na nawawalan na siya ng kontrol. Wala itong binabago, sabi niya. Ang mga batang ito ay genetically sa amin. Nagbayad kami para sa surrogacy. Nagbayad kayo para sa isang surrogacy na inabandona ninyo nang maging hindi komportable, sabi ni Marco. Hindi iyon nagbibigay sa inyo ng karapatang bumalik ngayon at agawin ang mga bata mula sa isang mapagmahal na ina. Malinaw na pinipigilan ni Marga Velasco ang kanyang mga luha. Mahal namin ang mga batang ito, sabi niya. Pinlano namin sila, pinangarap namin sila. Hanggang sa matuklasan ninyo na 4 sila, mahinang sabi ni Ana. Marga, naiintindihan ko ang iyong sakit. Alam kong gusto ninyong maging magulang. Ngunit nang malaman ninyo ang tungkol sa maraming pagbubuntis, hiniling ninyo sa akin na pumili kung sino ang aalisin. Paano ko ipagkakatiwala ang aking mga anak sa mga taong nakikita ang ilang buhay bilang hindi kailangan? Walang sagot si Marga. Si Carlos, na napagtantong natatalo na siya sa emosyonal na labanan, ay nagpasya na gamitin ang legal na presyon. Opisyal, sabi niya sa pulis. May utos kami mula sa korte. Pakiusap, ipatupad ninyo ito. Tumingin ang pulis kay Paulo. Valid ba ang utos? Tanong niya. Muling sinuri ni Paulo ang mga papeles. Ang utos ay nagpapahintulot sa paghahanap at pagkuha sa mga bata, sabi niya. Ngunit kinokontra namin ang legalidad ng utos batay sa maling impormasyon na ibinigay sa hukom. Kontrahin ninyo iyan mamaya, sabi ni Carl Wojcik. Ngayon, sasama sa amin ang mga bata. Hindi, sabi ni Ana, yakap-yakap ang mga bata. Hindi ko iyon papayagan. Tumayo si Marco sa tabi niya. Ako rin, sabi niya. Si Manang Elena, na nanatiling tahimik, ay lumapit din. Ako rin,
sabi niya. Ang mga batang ito ay maayos na inaalagaan dito. Kitang-kita iyon ng lahat. Sumali si Dr. Bea sa grupo. Bilang isang lisensyadong propesyonal, kailangan kong tutulan ang pag-alis sa mga batang ito mula sa matatag na kapaligiran kung saan sila umuunlad. Nag-atubili ang pulis. Malinaw na mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaasahan. Kailangan kong tawagan ng hukom, sabi niya. Pakiusap. Gawin ninyo iyon, sabi ni Paulo. At samantala, iginigiit ko na manatili ang mga bata dito. Galit na galit si Carlos Velasco. Ito ay isang kahibangan, sabi niya. Marco, nakikialam ka sa isang sitwasyon na hindi mo naiintindihan. Nagsisinungaling sa iyo ang babaeng ito. Tungkol saan? Mahinahong tanong ni Marco. Tungkol sa lahat, sabi ni Carlos. Hindi siya isang inosenteng biktima na tulad ng ipinapakita niya. Pinlano niya ang lahat ng ito mula pa sa simula. Pinlano ang ano? Eksakto. Ang mabuntis ng maraming embryo para i-blackmail ang mga desperadong pamilya na gustong magkaanak, akusa ni Carlos. Ito ay isang sopistikadong panloloko. Namutla si Ana. Hindi iyan totoo, sabi niya. Patunayan mo, hamon ni Carlos. Namagitan si Paulo. Mr. Velasco, iyan ay mga seryosong akusasyon na nangangailangan ng patunay. Kung mayroon kang patunay ng panloloko, kailangan mo itong ipakita sa mga tamang legal na channel. Ang patunay ay halata, sabi ni Carlos. Isang batang babae na walang yaman, biglang buntis ng 4 na bata mula sa isang mayaman na mag-asawa. At kapag sinusubukan naming maging responsable sa mga panganib ng maraming pagbubuntis, tumatanggi siya at pagkatapos ay tumatakas kasama ang mga bata. Ito ay isang klasikong panloloko. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang ulo. Carlos, kilala kita ng ilang taon, sabi niya, at alam ko ang iyong kasaysayan ng paglabag sa mga kontrata kapag nagiging komplikado ang mga bagay. Ang tanging tao dito na may questionableng pattern ng pag-uugali ay ikaw. Nagulat si Carlos sa pagiging masungit ni Marco. Marco, bakit mo ipinagtatanggol ang isang estranghero laban sa isang matagal ng kasosyo sa negosyo? Dahil ang estrangherong ito ay lumalaban para protektahan ang kanyang mga anak, sagot ni Marco. Habang ikaw ay sinusubukang sirain ang isang pamilya para sa iyong kaginhawahan. Ang tensyon ay naputol nang bumalik ang pulis pagkatapos ng kanyang tawag sa telepono. Nakausap ko ang hukom, sabi niya. Gusto niya ng isang agarang pagdinig bukas ng umaga upang malutas ang alitan na ito. Hanggang doon, mananatili ang mga bata kung nasaan sila. Sumabog si Carlos. Ito ay katawa-tawa, sigaw niya. Mayroon kaming mga karapatan. Mga karapatan na inabandonan ninyo, mahinahong sabi ni Paulo, at natutukuyin ng hukom bukas. Hindi nasiyahan si Carl Wojcik sa resulta. Ito ay isang pansamantalang desisyon, sabi niya. Huwag ninyong isipin na may nagbago. Naiintindihan namin, sagot ni Paulo. Magkita na lang tayo sa korte. Naglakad ang grupo ng mga opisyal at ang mga Velasco patungo sa kanilang mga sasakyan. Bago sumakay sa sedan, lumingon si Carlos kay Marco. Marco, pagsisisihan mong nakialam ka dito, sabi niya. Mayroon akong mas maraming yaman at impluensya kaysa sa iyong iniisip. Mayroon akong isang bagay na wala ka, sagot ni Marco. Ang paninindigan na ginagawa ko ang tama. Ibinagsak ni Carlos ang pinto ng kotse at umalis sila. Pagkaalis ng lahat, nanatiling tahimik ang grupo sa bahay sa loob ng ilang minuto. Kumalma na ang mga sanggol at natutulog na sa mga bisig ng mga matatanda. Muntik na, sabi ni Paulo, sa wakas. Muntik na nga, sang-ayon ni Marco. Ano ang ating mga tsansa bukas? Malaki ang pagbuti pagkatapos ng palabas ngayong araw, sabi ni Paulo. Ipinakita ng mga Velasco ang kanilang tunay na kulay at nakita ito ng lahat. At kung matalo tayo? Tanong ni Ana. Halos hindi maitago ng kanyang boses ang takot. Hindi tayo matatalo, matigas, nasabi ni Marco. Pero kung matalo tayo, pagpilit ni Ana. Tiningnan siya ni Marco at ang 4 na sanggol. Kung gayon, iaapela natin hanggang sa huling posibleng pagkakataon, sabi niya.
Mananatili ang mga batang ito sa iyo, Ana. Ipinapangako ko sa iyo. Naramdaman ni Ana ang mga luha ng pasasalamat na tumutulo sa kanyang mukha, ngunit may takot din. Alam niyang si Carlos Velasco ay hindi isang taong madaling sumuko at ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Mahal na tagapakinig, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, samantalahin ang pagkakataon na mag-iwan ng isang like at lalo na ang mag-subscribe sa channel. Malaki ang tulong nito para sa mga nagsisimula pa lamang. Ipagpatuloy natin. Nang gabing iyon, walang nakatulog ng maayos sa bahay. Nagpuyat si Marco sa opisina kasama si Paulo, sinusuri ang mga dokumento at pinaplano ang diskarte para sa pagdinig. Si Ana ay nagbantay, pinagmamasdan ang mga sanggol, sinasaulo ang bawat detalye ng kanilang maliliit na mukha na para bang iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya sila. Naghanda si Manang Elena ng isang napakatapang na kape kinaumagahan, alam na kakailanganin ng lahat ng lakas para sa araw na darating. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Marco kay Ana sa almusal. Takot. Tapat na sagot niya, ngunit determinado rin. Hindi ko isusuko ang aking mga anak. Hindi mo kailangang isuko, sabi ni Marco. May matibay na kaso si Paolo. Tumango si Paolo, ngunit nakita ni Marco ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang mga kaso ng pangangalaga sa bata ay laging hindi mahuhulaan at emosyonal at minsan ay gumagawa ng mga desisyon ang mga hukom na nagugulat kahit sa mga bihasang abogado. Isang oras ang biyahe mula sa hacienda patungo sa korte. Nagmaneho si Marco habang inuulit ni Paulo ang mga pangunahing punto ng kanyang argumento. Si Ana ay nakaupo sa likuran kasama ang 4 na sanggol na tila nararamdaman ang tensyon sa hangin at mas hindi mapakali kaysa karaniwan. Alam nila na may kakaiba, pansin ni Ana. Mas matalino ang mga sanggol kaysa sa inaakala natin, sang-ayon ni Paulo. Isa pa iyan sa patunay ng matibay na ugnayan sa inyo. Ang korte ay isang luma at kahanga-hangang gusali na nagparamdam kay Ana na maliit at walang magawa. Napansin ni Marco ang kanyang ekspresyon at inilagay ang isang nagpapakalmang kamay sa kanyang balikat. Tandaan mo, sabi niya, ipinaglalaban mo ang tama at iyon ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Sa loob ng korte, nakaupo na ang mga Velasco kasama ang kanilang legal team, 3 maayos na abogadong tila masyadong kampante para sa panlasa ni Marco. Gumawa ng isang sarkastikong kilos si Carlos nang pumasok si Marco, ngunit umiwas ng tingin si Marga. Si Hukom Eduardo Katigbak ay isang 60 taong gulang na lalaki na may ganap na puting buhok at isang seryosong ekspresyon na hindi nagpapakita ng kanyang mga hilig. Sinuri niya ang mga dokumento sa kanyang mesa bago lumingon sa korte. Ito ay isang hindi pangkaraniwang kaso, sabi niya. Mayroon tayong isang alitan sa pangangalaga na may kinalaman sa surrogacy kung saan kinansela ang kontrata dahil sa maraming pagbubuntis. Pakinggan ko ang magkabilang panig bago magpasya. Ang pangunahing abogado ng mga Velasco, si Attorney Michael Roel, ang unang tumayo. Kagalang-galang na hukom, sabi niya. Ang aking mga kliyente ay nag-invest ng mga taon at malaking halaga sa pagbubuntis na ito. Malinaw ang kontrata tungkol sa mga inaasahan at responsibilidad. Nang lumitaw ang komplikasyon ng maraming pagbubuntis, sinubukan nilang maging responsable sa mga panganib na medikal, ngunit tumanggi ang surrogate na sundin ang mga rekomendasyong medikal at pagkatapos ay tumakas kasama ang mga bata. Ipinakita ni Roel ang isang serye ng mga dokumento, kabilang ang orihinal na kontrata at mga medikal na tala. Ipinapakita ng ebidensya na nilabag ni Miss Ana Reyes ang mga tuntunin ng kontrata at ang aking mga kliyente ang mga legal na magulang ng mga bata. Patuloy niya. Bukod dito, wala siyang katatagan sa pinansyal o emosyonal para palakihin ng maayos ang 4 na bata. Nang turno na ni Paulo, tumayo siya ng mahinahon. Kagalang-galang na hukom, sabi niya, ang mga katotohanan ay simple.
Nang matuklasan ng aking mga kliyente na magkakaroon sila ng 4 na kambal sa halip na isang anak, agad nilang inabandona ang kanilang responsibilidad bilang magulang. Hindi lamang nila kinansela ang kontrata, kundi hiniling din nila na alisin ng biolohikal na ina ang 2 o 3 sa mga fetus para sa kanilang kaginhawahan. Ipinakita ni Paulo ang kanyang sariling mga dokumento, kabilang ang pagsusuri sa psikolohiya ni Dr. Bea, nakpil at patunay ng iba pang mga kontrata na kinansela ng mga Velasco. Ang katotohanan ay may pattern ang mga Velasco ng pag-abandona sa mga sitwasyon ng pagiging magulang kapag nagiging hindi komportable ito, sabi ni Paulo. Samantala, pinalaki ng aking kliyente ang mga batang ito ng may pagmamahal at dedikasyon mula nang isilang sila. Tinawag ng hukom si Ana para magbigay ng testimonya. Miss Reyes, sabi niya, pakiusap. Sabihin mo sa akin sa iyong sariling mga salita kung ano ang nangyari. Tumayo si Ana, may dalang si Mara na nagsimulang umiyak. Kagalang-galang na hukom, sabi niya. Nanginginig ang kanyang boses sa simula, ngunit naging mas matatag habang nagsasalita siya. Sumang-ayon akong maging surrogate dahil kailangan ko ng pera at dahil gusto kong tulungan ang isang mag-asawa na hindi magkaanak. Nang matuklasan naming 4 sila, natuwa ako. Mas maraming bata ay nangangahulugang mas maraming saya para sa pamilya. Huminto siya para pakalmahin si Mara. Ngunit nagalit ang mga Velasco. Sinabi nilang wala silang kakayahang palakihin ang 4 na bata at hiniling sa akin na pumili kung sino ang aalisin. Nang tumanggi ako, kinansela nila ang kontrata at sinabi na maaari kong panatilihin silang lahat o ipaampon sila. At bakit mo piniling panatilihin sila? Tanong ng hukom. Dahil sila ay aking mga anak, sagot ni Ana. Lumalaki sila sa loob ko. Naramdaman ko ang bawat sipa, bawat kilos. Paano ko pipiliin kung sino ang karapat-dapat mabuhay? Paano ko sila ibibigay sa mga estranghero? Ngunit naiintindihan mo ba ang mga kahirapan sa pinansyal sa pagpapalaki ng 4 na bata? Tanong ng hukom. Oo, sabi ni Ana. Ngunit naiintindihan ko rin na ang pag-ibig ay hindi mabibili. Mas gugustuhin kong palakihin ang aking mga anak na may kaunting pera at maraming pagmamahal kaysa ibigay sila sa mga taong nakikita sila bilang isang abala. Si Carlos Velasco ang sunod na tinawag para magbigay ng testimonya. Mr. Velasco, sabi ng hukom, bakit ninyo kinansela ang kontrata ng surrogacy dahil sa responsibilidad na medikal at pinansyal? Sagot ni Carlos, ang mga high-order multiple pregnancies ay napakadelikado. Inirekomenda ng mga doktor ang embryonic reduction upang protektahan ang buhay ng mga natitirang bata. At ang issue sa pinansyal? Nag-atubili si Carlos. Ang pagpapalaki ng 4 na bata ng sabay-sabay ay nangangailangan ng mga yaman na hindi namin pinlano. Ngunit alam ninyo na ang in vitro fertilization ay maaaring magresulta sa maraming pagbubuntis, pansin ng hukom. Bakit hindi ninyo pinlano ang posibilidad na iyon? Mas lalong hindi komportable si Carlos. Umaasa kaming hindi iyon mangyayari, sabi niya. Tumayo si Paulo. Kagalang-galang na hukom, nais kong magpakita ng ebidensya na kinansela ng mga Velasco ang 2 pang kontrata ng surrogacy nang magkaroon ng mga komplikasyon. Tumutol si Attorney Roel. Hindi iyon nauugnay sa kasalukuyang kaso. Ganap itong nauugnay, sagot ni Paulo. Ipinapakita nito ang isang pattern ng irresponsableng pag-uugali. Pinahintulutan ng hukom ang pagpapakita ng ebidensya. Malinaw na ipinakita ng mga dokumento na inabandona ng mga Velasco ang iba pang mga kontrata nang hindi naging ayon sa plano ang mga pagbubuntis. Mr. Velasco, sabi ng hukom, ang ebidensyang ito ay nagpapahiwatig na hindi kayo handang akuin ang responsibilidad bilang magulang kapag may mga hamon. Iba't ibang kaso iyon, protesta ni Carlos. Iba ngayon, ano ang pagkakaiba? Tanong ng hukom. Walang magandang sagot si Carlos. Si Marga ang sunod na tinawag para magbigay ng testimonya. Mrs. Velasco, sabi ng hukom,
Bakit ninyo gusto ang mga batang ito ngayon pagkatapos kanselahin ang kontrata? Nagsimulang umiyak si Marga. Dahil sila ay aming mga anak. Sabi niya, genetically, sa amin. Pinlano namin sila, pinangarap namin sila. Dahil lang natakot kami sa bilang, hindi ibig sabihin na hindi namin sila mahal. Ngunit hiniling ninyo na alisin ang ilan sa mga fetus, pansin ng hukom. Iyon ay isang medikal na payo, pagpilit ni Marga. Gusto naming protektahan kahit ilan sa mga bata. At ngayon, gusto ninyong paghiwalayin ang 4 na kambal sa iba't ibang pamilyang mag-aampon, tanong ng hukom. Nag-atubili si Marga kung kinakailangan para mabigyan sila ng pinakamagandang oportunidad. Kung gayon, wala kayong intensyon na palakihin ang 4 na bata pagdiin ng hukom. Susubukan namin, sabi ni Marga, nang walang katiyakan. Si Dr. Bea Nakpil ay tinawag bilang isang expert witness. Dr. Nakpil, sabi ng hukom, ano ang iyong profesional na pagtatasa sa sitwasyong ito? Kagalang-galang na hukom, sagot niya. Sinuri ko ang biolohikal na ina at ang mga bata. Ang 4 na kambal ay napakahusay na inaalagaan at inangkop. Mayroong isang matibay at malusog na ugnayan ng ina. Ang paghihiwalay sa mga batang ito mula sa kanilang biolohikal na ina ay magiging traumatiko para sa kanila, lalo na sa kritikal na yugto ng pag-unlad na ito. At tungkol sa kakayahan ni Miss Reyes na alagaan ang 4 na bata, nagpakita siya ng pambihirang kaalaman sa pag-aalaga ng bata, walang katapusang pasensya at tunay na pagmamahal, sabi ni Dr. Nakpil. Bihira akong makakita ng isang ina na ganito katutok sa mga individual na pangangailangan ng maraming anak. At ang iyong opinyon tungkol sa paghihiwalay sa 4 na kambal, iyon ay magiging malupit at hindi kailangan. Matigas na sabi ni Dr. Nakpil. Ang mga batang ito ay may ugnayan sa isa't isa na higit pa sa ugnayan sa kanilang ina. Ang paghihiwalay sa mga kambal o maraming kapatid ay itinuturing na nakakapinsala sa emosyonal na pag-unlad. Nagtanong ang hukom ng ilang karagdagang tanong at pagkatapos ay nag-anunsyo ng isang pahinga para pag-isipan ang kanyang desisyon. Sa panahon ng pahinga, sinubukan nina Marco at Paolo na pakalmahin si Ana, ngunit halatang nababalisa siya. Sa tingin ninyo, kumusta tayo? Tanong niya. Mabuti, sabi ni Paolo. Tinatama ng hukom ang mga tamang tanong at ang mga sagot ng mga Velasco ay hindi nakakatulong sa kanilang kaso. Nang ipagpatuloy ang pagdinig, seryoso ang ekspresyon ng hukom. Ito ay isang komplikadong kaso na tumatalakay sa mga pangunahing isyu ng pagiging magulang, responsibilidad at kapakanan ng mga bata. Sabi niya, sinuri kong mabuti ang lahat ng ebidensya at testimonya na ipinakita. Pinigil ni Ana ang kanyang hininga. Malinaw na ang mga Velasco ay genetically nag-ambag sa pagsilang ng mga batang ito, patuloy ng hukom. Ngunit malinaw din na kusang loob nilang inabandona ang kanilang mga responsibilidad bilang magulang nang maging hindi komportable ang sitwasyon. Bukod dito, ang ebidensya ng isang katulad na pattern ng pag-uugali sa iba pang mga kaso ay nakakabahala. Namula si Carlos, ngunit nanatiling tahimik. Sa kabilang banda, sabi ng hukom, nagpakita si Miss Reyes ng isang tunay na pangako sa mga batang ito. Pinili niyang protektahan sila kahit na nangangahulugan ito ng malaking personal na kahirapan. Ang pagsusuri sa psikolohiya ay nagpapatunay na siya ay isang karampatang at mapagmahal na ina. Huminto ang hukom. Higit sa lahat, ang kapakanan ng mga bata ang dapat na pangunahing konsiderasyon. Malinaw na ipinapakita ng ebidensya na sila ay umuunlad sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang biolohikal na ina sa isang matatag at mapagmahal na kapaligiran. Naramdaman ni Ana ang mga luha ng pag-asa na namumuo sa kanyang mga mata. Dahil dito, sabi ng hukom, ipinagkakaloob ko ang buong pangangalaga sa 4 na bata kay Miss Ana Reyes. Ang mga karapatan ng magulang ng mga Velasco ay tinatapos dahil sa kusang loob na pag-abandona. Ang korte ay sumabog sa mga bulungan. Biglang tumayo si Carlos. Ito ay isang kawalan ng katarungan. Sigaw niya,
Mag-aapela kami. Ibinagsak ng hukom ang kanyang martilyo. Mr. Velasco, iniuutos ko ang katahimikan sa aking korte, mahigpit niyang sabi. May karapatan kayong mag-apela, ngunit ang aking desisyon ay nananatiling may bisa. Lumingon si Paulo kay Ana, na umiiyak sa ginhawa. Nagawa mo, sabi niya. Opisyal na sa iyo na ang iyong mga anak. Naramdaman ni Marco ang isang alon ng ginhawa at kasiyahan. Nagtagumpay ang katarungan. Ngunit habang nagdiriwang sila, galit na bumubulong si Carlos sa kanyang mga abogado. Nanalo ang laban, ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Sa labas ng korte, nilapitan ni Carlos si Marco. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Gagamitin ko ang lahat ng yaman ko para baligtarin ang desisyong ito. Gawin mo ang gusto mo, mahinahong sagot ni Marco. Pero ang mga batang iyon ay nasa kung saan sila nararapat. Marco, nasangkot ka sa isang laban na hindi mo naiintindihan, sabi ni Carlos, at magbabayad ka ng mahal para dito. Banta ba yan? Tanong ni Marco. Isang pangako, sagot ni Carlos at umalis. Nag-atubili si Marga, sandali bago lumapit kay Ana. Sana ay alam mo kung paano sila alagaan ng maayos, sabi niya, may luha sa kanyang mga mata. Mamahalin ko sila hanggang sa huling araw ko, mahinang sagot ni Ana. Tumango si Marga at sumunod sa kanyang asawa. Sa sasakyan pauwi sa hasyenda, ang kapaligiran ay puno ng maingat na ginhawa. Gaano katagal bago sila mag-apela? Tanong ni Marco. Maaari silang maghain ng apela sa loob ng 30 araw, sagot ni Paulo. Pero sa totoo lang, pagkatapos ng kanilang pagganap ngayon, duda ako na magtatagumpay sila sa mas mataas na korte. At kung magtagumpay sila, haharapin natin iyon kapag dumating na, sabi ni Paulo. Sa ngayon, si Ana ang may legal na pangangalaga sa kanyang mga anak. Nanatiling tahimik si Ana sa likuran, pinagmamasdan ang mga natutulog na bata sa kanilang mga car seat. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Marco. Nasa unang pagkakataon mula nang isilang sila, makakahinga na ako, sabi niya. Hindi ko na kailangang lumingon sa likod o mag-alala na may susubok na kunin sila. Napakalakas ng loob mo ngayon, sabi ni Marco. Wala akong pagpipilian, sagot ni Ana. Nakadepende sila sa akin. Lagi kang may pagpipilian, sabi ni Marco, at pinili mong lumaban. Iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Pagbalik sa hasyenda, naghanda si Manang Elena ng isang espesyal na hapunan para ipagdiwang ang tagumpay. Niyakap niya si Ana pagdating nila. Kumusta? Nag-aalalang tanong niya. Nanalo kami, sabi ni Ana, ngumingiti sa gitna ng mga luha. Opisyal na sa akin na ang mga bata. Sumigaw si Manang Elena sa tuwa at niyakap ang bawat isa sa mga sanggol. Ligtas na ang aking mga munting dalaga, sabi niya. Salamat sa Diyos. Sa panahon ng hapunan, mas magaan ang usapan kaysa sa mga nakaraang araw. Tila naramdaman ng mga sanggol ang pagbabago sa kapaligiran at mas kalmado at mas ngumingiti. Kung gayon, ano ngayon? Tanong ni Ana. Ngayon, mabubuhay ka na ng iyong buhay, sabi ni Marco. Palalakihin mo ang iyong mga anak, magpaplano para sa hinaharap. At paano ang trabahong inalok mo sa akin? Ngumiti si Marco. Bukas pa rin ang alok. Kung gusto mo, kailangan ko ng tulong sa pamamahala ng mga pananalapi ng hasyenda. Pinag-isipan ni Ana ang alok. Magandang magkaroon ng katatagan sa pinansyal para sa mga bata. Sabi niya, ngunit ayokong maramdaman mong kailangan mo akong kunin dahil sa awa. Hindi ito awa, sabi ni Marco. Matalino ka, masipag, at tapat. At pagkatapos kitang makita, na pamahalaan ang 4 na sanggol ng sabay-sabay, alam kong kaya mo ang kahit ano. Ngumiti si Ana. Kung gayon, tinatanggap ko, sabi niya, na may isang kondisyon. Ano iyon? Napayagan mo akong magbayad ng upa para sa paninirahan dito. Hindi malaki, pero mayroon. Gusto kong panatilihin ang aking kalayaan. Iginagalang ni Marco ang kanyang kahilingan. Sige, sabi niya. Maaari nating ayusin ang mga detalye. Nang gabing iyon, pinatulog ni Ana ang mga sanggol sa hiwalay na mga kuna na binuo ni Marco. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang matulog na may isang tainga na nakabukas
para sa tunog ng mga paparating na sasakyan o mga taong kumakatok sa pinto. Sa wakas, ligtas na siya. Ligtas na ang kanyang mga anak. Kinaumagahan, nagising si Ana sa tunog ng mga sanggol na naglalaro sa kanilang mga kuna. Ito ay isang masaya at walang alalahanin na tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Bumaba siya at natagpuan si Marco at Manang Elena na nasa kusina na nagpaplano ng araw. "Magandang umaga," sabi niya. "Magandang umaga," sagot ni Marco. "Nakatulog ka ba ng maayos? Mas mahimbing kaysa sa mga buwan," sabi ni Ana. "Kahanga-hanga kung gaano kadaling mag-relax kapag hindi ka laging tumatakas." Naglagay si Manang Elena ng isang tasa ng kape sa harap niya. "Ngayon ang unang araw ng natitirang bahagi ng iyong buhay," sabi niya. "Ano ang gusto mong gawin muna?" Nag-isip sandali si Ana. "Gusto kong opisyal na irehistro ang kapanganakan ng mga bata sa aking pangalan," sabi niya. "At pagkatapos, gusto kong ipakita ang lugar na ito na tumanggap sa amin." Ngumiti si Marco. "Magandang plano iyan," sabi niya. Sa sumunod na mga linggo, isang mapayapang routine ang nabuo sa hasyenda. Nagtatrabaho si Ana ng ilang oras sa isang araw. Inaayos ang mga talaang pinansyal ni Marco, habang si Manang Elena ay tumutulong sa pag-aalaga sa mga sanggol. Ang mga bata ay umunlad sa matatag na kapaligiran. Nagsimula silang gumapang at nagpakita ng malinaw na mga personalidad, eksakto tulad ng hinulaan ni Ana. Si Maya ay talagang ang pinakamatalino, laging sinusubukang alamin kung paano buksan ang mga drawer at mga cabinet. Si Mila ay malambing, mas gusto niyang yakapin kaysa mag-explore. Pinanatili ni Mara ang kanyang espiritu ng adventurer, patuloy na sinusubukang umakyat sa mga muebles at nag-iimbento ng mga mapanlikhang laro. At si Maria ay nanatiling isang matalinong tagamasid, madalas na nagugulat sa mga matatanda, sa mga matalinong obserbasyon na higit pa sa kanyang edad. Nakahanap si Marco ng isang hindi inaasahang kagalakan sa panonood sa paglaki ng mga bata. Tinuruan niya silang mag-swing sa mga swing na inilagay niya sa hardin. Ipinakita niya sa kanila kung paano magbigay ng mga karot sa mga kabayo at nagbabasa sa kanila ng mga kwento sa gabi. Isang buwan pagkatapos ng pagdinig, tumawag si Paolo na may mga update. Ang apela ng mga Velasco ay tinanggihan, tulad ng inaasahan natin, anunsyo niya. At mayroon pa, ang investigasyon sa kanilang mga gawi ay nagbunyag ng ilang mga irregularidad sa kanilang mga pamamaraan. Anong uri ng mga irregularidad? Mukhang nilabag nila ang mga regulasyon tungkol sa kompensasyon para sa mga surrogate at informed consent, paliwanag ni Paulo. Mayroong isang formal na investigasyon na isinasagawa. Ikinuwento ni Marco ang balita kay Ana sa hapunan. "Ibig sabihin maaring magkaroon sila ng legal na problema?" tanong niya. "Malamang," sabi ni Marco, "ngunit ang mas mahalaga, ibig sabihin nito na ang kanilang apela ay mas maliit pa ang tsansang magtagumpay." Tumango si Ana, ngunit napansin ni Marco na tila nag-aalala pa rin siya. "Ano ang bumabagabag sa iyo?" tanong niya. "Minsan, nakakaramdam ako ng pagkakasala," sabi niya, "na nagdulot ako ng napakaraming problema para sa iyo. Ang iyong buhay ay tahimik bago ako dumating." Pinag-isipan ni Marco ang komento. "Ana," sabi niya, "ang aking buhay ay walang laman bago kayo dumating. Tahimik, marahil, ngunit walang laman. Nagdala kayo ng layunin at saya dito pabalik." Si Manang Elena, na nakikinig mula sa kusina, ay sumali sa usapan. "Totoo iyon," sabi niya. "Napakatahimik ng bahay na ito. Mas mukha itong museo kaysa sa isang tahanan." Ngayon, may buhay na ulit. Ngumiti si Ana, ngunit nakita ni Marco na mayroon pa rin siyang mga pagdududa. "Ana, maaari ba kitang tanungin?" sabi niya. "Siyempre, masaya ka ba dito? Ikaw at ang mga bata?" Tiningnan ni Ana ang paligid ng silid kainan, kung saan idinagdag ang 4 na high chair sa mesa. Ang mga makukulay na laruan ay nakakalat sa sahig, at ang mga drawing ng mga bata ay pinalamutian ang mga dingding. Tiyak na isa itong tahanan. "Oo," sabi niya,
Mas masaya kaysa sa akala kong posible. Kung gayon, itigil mo na ang pag-aalala sa mga problemang idinulot mo, sabi ni Marco. Hindi ka nagdulot ng problema, nagdala ka ng mga biyaya. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang opisina si Marco, kumatok si Manang Elena sa pinto. Maaari ba kitang makausap? Tanong niya. Siyempre, Manang Elena, umupo ka. Isinara ni Manang Elena ang pinto at umupo sa silya sa harap ng mesa. Marco, mayroon akong sasabihin sa iyo, sabi niya. Nang unang dumating si Ana dito, akala ko ay magiging problema siya. Alam ko, sabi ni Marco, napakalinaw mong sinabi iyon. Well, nagkamali ako, sabi ni Manang Elena. Isa siya sa mga pinakamatapat na taong nakilala ko at siya ay isang pambihirang ina. Ngumiti si Marco. Oo nga, sang-ayon niya. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako naparito, patuloy ni Manang Elena. Naparito ako para pag-usapan ka. Itinaas ni Marco ang kanyang mga kilay. Ako, nahuhulog ka sa kanya, simpleng sabi ni Manang Elena. Nagulat si Marco sa direktang obserbasyon. Manang Elena, ako, hindi mo kailangang itanggi, putol niya. Nakikita ng lahat kung paano mo siya tinitingnan, at ang mga bata, at kung paano kanya tinitingnan. Napabuntong hininga si Marco. Si Manang Elena ay laging masyadong matalino para sa kanyang sariling kabutihan. Kahit na totoo iyon, sabi niya, ang sitwasyon ay komplikado. Dumaan siya sa isang malaking trauma. Kailangan niya ng katatagan, hindi ng isang romantikong presyon. Sinasabi ko lang sa iyo na maging mulat sa iyong mga damdamin, sabi ni Manang Elena, at kapag tama na ang oras, huwag kang matakot na kumilos ayon sa mga ito. Tumayo si Manang Elena para umalis, ngunit lumingon sa pinto. Marco, karapat-dapat kang maging masaya, sabi niya, at sila rin. Huwag mong hayaang pigilan ka ng nakaraan sa hinaharap. Pagkaalis ni Manang Elena, naiwan si Marco sa kanyang mga iniisip. Totoo na ang kanyang damdamin para kay Ana ay lumalim na higit pa sa habag o pagkakaibigan, ngunit totoo rin na ang sitwasyon ay delikado. Si Ana ay dumaan sa isang malaking trauma at nagsisimula pa lamang na muling buuin ang kanyang buhay. Ang huling bagay na gusto niya ay kumplikahin iyon sa mga romantikong inaasahan. Ngunit kapag naririnig niya ang kanyang tawa kasama ang mga bata sa hardin o nakikita ang pasasalamat sa kanyang mga mata kapag tinutulungan niya sa isang gawain, hindi maitatanggi ni Marco na may nararamdaman siyang espesyal. Baka sa paglipas ng panahon, makabuo sila ng higit pa sa isang relasyon ng kaginhawahan. Baka makabuo sila ng isang tunay na pamilya. 2 buwan pagkatapos ng pagdinig, tumawag si Paolo na may magandang balita. Ang apela ng mga Velasco ay tinanggihan, anunsyo niya, at mayroon pa. Ang investigasyon sa kanilang mga gawi ay nagresulta sa mga formal na kaso ng panloloko sa mga kontrata ng surrogacy. Naramdaman ni Marco ang isang alon ng kasiyahan. Ibig sabihin, hindi na nila tayo maaaring guluhin. Teoretikal, maaari nilang subukang mag-apela sa mas mataas na korte, ngunit sa kanilang mga legal na problema, walang respetadong abogado ang kakatawan sa kanila. Paliwanag ni Paolo. Praktikal, tapos na ang laban na ito. Agad na pumunta si Marco para sabihin kay Ana na nasa hardin, pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa isang inflatable pool na binili niya. Tumawag si Paolo, sabi niya, opisyal na, ligtas na kayo magpakailanman. Binitawan ni Ana ang laruang hawak niya at tumingin sa kanya na may luha sa kanyang mga mata. Tapos na ba talaga? Tanong niya. Tapos na talaga, kumpirma ni Marco. Niyakap siya ni Ana nang walang pag-aalinlangan. Mahigpit, salamat, bulong niya sa kanyang dibdib. Salamat sa lahat. Niyakap siya ni Marco, nararamdaman ang tensyon na sa wakas ay nawawala sa kanyang mga balikat. Nanalo sila, ligtas na ang pamilya. Nang maghiwalay sila, may nakita si Marco na bago sa mga mata ni Ana. Hindi lamang pasasalamat, kundi isang bagay na mas malalim. Marco, sabi niya, maaari ba kitang tanungin? Siyempre, bakit hindi ka na muling nag-asawa pagkatapos mawala ang iyong pamilya? Nagulat siya sa tanong.
Hindi ko kailanman natagpuan ang sinumang nagparamdam sa akin na maniwala muli sa pamilya, tapat niyang sabi. At ngayon? Mahinang tanong niya. Tumingin si Marco sa 4 na bata na masayang naglalaro sa tubig at pagkatapos ay sa babae na buong tapang na lumaban para protektahan sila. Ngayon, sabi niya, sa tingin ko, natagpuan ko na siya. Ngumiti si Ana, isang ngiti na tapat at puno ng pag-asa. Marco, sabi niya, iniligtas mo ang aking pamilya, ngunit baka mailigtas din namin ang sa iyo. Naramdaman ni Marco ang pagbilis ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang unang pamilya, hinayaan niyang maniwala sa posibilidad ng pag-ibig at kaligayahan muli. Gusto ko iyan, sabi niya. Habang nakatayo sila roon, pinagmamasdan ang 4 na kambal na tumatawa at naglalaro, naintindihan ni Marco na minsan ang pinakamalaking biyaya ay dumarating na nakabalat kayo bilang mga problema at minsan ang pagliligtas sa isang tao ay talagang pagliligtas sa iyong sarili. Ang hasyenda na dating isang malungkot na kanlungan ay naging isang tunay na tahanan, puno ng tawa ng mga bata at init ng isang pamilyang binuo hindi sa dugo, kundi sa pagpili, pag-ibig at isang magkasamang determinasyon na protektahan ang pinakamahalaga. Ang hinaharap ay nasa kanilang harapan, puno ng mga posibilidad at pangako ng isang kaligayahan na binuo sa matibay na pundasyon ng tiwala, respeto at tunay na pag-ibig. Ang mga bata ay lalaki na alam na minahal sila mula sa unang sandali, pinrotektahan ng 2 taong piniling lumaban para sa tama, anuman ang personal na halaga. At sina Marco at Ana ay magtatayo ng isang buhay na magkasama batay sa isang magkasamang pag-unawa na ang pinakamagandang pamilya ay ang mga sadyang pinipili, pinoprotektahan at minamahal ng walang kondisyon. 6 na buwan mamaya, sa isang maaraw na hapon ng taglagas, lumuhod si Marco sa hardin kung saan nagsimula ang lahat, napapalibutan ng 4 na bata na ngayon ay tinatawag siyang Papa. Tinanong niya si Ana kung gusto niyang gawing opisyal ang kung ano ang naroon na sa kanilang mga puso. Sa mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata, sinabi niyang oo, alam na hindi lamang niya natagpuan ang kaligtasan para sa kanyang mga anak, kundi isang tunay na pag-ibig na magtatagal habang buhay. Simple ang seremonya. Idinaos sa hasyenda kasama lamang sina Manang Elena, Paulo at ilang malalapit na tao mula sa komunidad. Ang 4 na kambal na ngayon ay halos 2 taong gulang na, ang pinaka-cute na mga flower girl na nagkaroon sa anumang kasal, sa pagpapalitan ng mga panata sa ilalim ng puno kung saan inilagay ni Marco ang 4 na maliliit na swing para sa mga bata, ipinangako nilang hindi lamang mahalin ang isa't isa, kundi protektahan at alagaan ang pamilyang binuo nila sa pamamagitan ng pagsubok at determinasyon. Si Attorney Paolo Santiago, na opisyal na nagkasal sa kanila, ay nagkomento mamaya na hindi pa siya nakakita ng isang mag-asawang mas karapat-dapat sa kaligayahan. Si Manang Elena, na naging higit pa sa isang tauhan, ay ang napiling lola ng mga bata. Umiyak siya ng mga luha ng kagalakan sa buong seremonya habang ang 4 na kambal na sina Maya, Mila, Mara at Maria ay tumatawa at pumapalakpak na para bang instinctive na alam nilang nasasaksihan nila ang isang sandali na magpapatibay sa kanilang kaligtasan at kaligayahan magpakailanman. Sina Carlos at Marga Velasco, na nagdiborsyo sa gitna ng mga legal na iskandalo at hindi na muling sumubok ng mga pamamaraan ng surrogacy, ay mga hindi kanais-nais na alaala lamang ng isang nakaraan na nadaig ng pag-ibig at katarungan. Ang hasyenda ay naging isang santuaryo hindi lamang para sa pamilya ni Marco at Ana, kundi para sa iba pang mga pamilya sa komunidad na nangangailangan ng suporta sa mga mahihirap na panahon. Si Ana, na nakatapos ng kanyang pag-aaral sa administrasyon sa tulong at pag-uudyok ni Marco, ay hindi opisyal na nag-coordinate ng isang network ng tulungan na umabot sa buong rehiyon.
Pinalawak ni Marco ang kanyang negosyo sa pag-unlad ng social housing gamit ang kanyang mga kasanayan at yaman upang lumikha ng mga oportunidad para sa mga pamilyang may mababang kita na magtayo ng matatag na buhay. Si Manang Elena, na nagpasya ng magretiro ngunit nanatili pa ring nakatira sa hacienda, ay naging opisyal na yaya ng 4 na kambal at hindi opisyal na consultant sa anumang usapin ng pamilya na lumitaw. Ang mga bata ay lumaking malakas, matalino at ligtas. Alam mula sa murang edad na sila ay lubos na minamahal at mayroon silang isang natatanging kwento ng tapang at determinasyon. Sina Marco at Ana ay laging tapat tungkol sa kung paano nabuo ang pamilya. Itinuturo sa kanila na minsan ang pinakamatibay na pamilya ay ang mga pinipili natin. Si Maya ay naging isang maliit na leader, laging nag-oorganisa ng mga laro at pakikipagsapalaran para sa kanyang mga kapatid. Si Mila ay nagkaroon ng isang maawaing kalikasan, laging nagpapakalma sa sinumang tao o hayop na mukhang malungkot. Pinanatili ni Mara ang kanyang espiritu ng adventurer, ini-explore ang bawat sulok ng hacienda at nag-iimbento ng mga laro ng imahinasyon. At si Maria ay nanatiling isang matalinong tagamasid, madalas na nagugulat sa mga matatanda sa mga matalinong obserbasyon na higit pa sa kanyang edad. Nang mag-5 taon ang mga bata, nagpasya sina Marco at Ana na ikuwento ang buong kuwento kung paano nabuo ang pamilya, kasama ang bahagi tungkol sa tapang na ipinakita ni Ana sa pagprotekta sa kanila. Naiintindihan ninyo ba? Tanong ni Ana pagkatapos ikuwento. Ginawa ni Mama ang lahat ng iyon dahil mahal na mahal niya kayo higit sa anuman sa mundo. Si Maya, nagsasalita para sa kanilang 4, tulad ng madalas niyang gawin, ay sumagot, "Naiintindihan namin, Mama, at iniligtas din kami ni Papa Marco, hindi ba? Kayo ang nagligtas sa amin." Sabi ni Marco, niyayakap silang 4. "Tinuruan ninyo kami kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay." Nang gabing iyon, habang pinapatulog nila ang mga bata, nagmuni-muni sina Marco at Ana sa paglalakbay na nagdala sa kanila doon. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Sabi ni Ana, pinagmamasdan ang 4 na kama kung saan payapang natutulog ang kanyang mga anak. Totoo ito, sabi ni Marco. Inilalagay ang kanyang braso sa paligid niya at atin ito magpakailanman. Marco, sabi ni Ana, may pinagsisisihan ka ba sa paghinto mo sa daan na iyon? Nag-isip sandali si Marco. Isang bagay lang ang pinagsisisihan ko, sabi niya. Ano? Na nagtagal ako bago kayo mahanap. Sagot niya, marahang hinahalikan siya. Ngumiti si Ana at yumakap sa kanya. Pero sulit ang paghihintay, sabi niya. Dahil ngayon, mayroon tayong buong buhay sa ating harapan. At tunay ngang mayroon silang isang buhay na puno ng tawa ng mga bata, mga pakikipagsapalaran ng pamilya, mga hamon na sabay na nalampasan, at isang walang kondisyong pag-ibig na nagpapabago sa isang bahay sa isang tahanan at mga estranghero sa isang pamilya. Ang maalikabok na daan kung saan nagsimula ang lahat ay patuloy na dumadaan sa hacienda, ngunit ngayon, ito ay isang masayang alaala na lamang kung paano minsan inilalagay tayo ng tadhana sa eksaktong lugar kung saan natin kailangang mapunta, sa eksaktong sandali na kailangan nating mapunta doon. Hindi na muling dumaan si Marco sa daan na iyon ng walang ngiti. Naaalala ang matapang na babae na natagpuan niya doon. Pinuprotektahan ang kanyang 4 na munting anak na may isang matinding determinasyon na nagpabago sa kanilang lahat ng buhay para sa mas mabuti. At hindi kailanman nakalimutan ni Ana ang lalaking naka-navy blue na Amerikana na lumuhod sa alikabok at sinabi ang mga salitang nagpabago sa lahat. Hindi kita sasaktan, mga salitang naging isang pangako na tinupad araw-araw mula noon. Lumaki ang 4 na kambal na alam na sila ay minamahal, pinoprotektahan at pinahahalagahan. Alam na sila ay isinilang mula sa isang kwento ng tapang, habag at determinasyon. Alam na ang pinakamatibay na pamilya sa lahat ay ang binuo sa pundasyon ng sadyang piniling pag-ibig.
At nang sila mismo ay lumaki at nagkaroon ng sariling mga pamilya, ikinuwento nila sa kanilang mga anak ang kwento kung paano ang tapang ng isang batang ina at ang habag ng isang mabait na lalaki ay lumikha ng isang pamana ng pag-ibig na dumami sa mga henerasyon. Wakas. Ngayon, sabihin mo sa amin kung ano ang iyong palagay tungkol sa kapana-panabik na paglalakbay ng pag-ibig at paglampas sa mga pagsubok na ito. Sa tingin mo ba'y tama ang naging desisyon ni Marco na tulungan si Ana at ang kanyang mga anak? Ano ang pinaka-nakakaantig sa iyo sa kuwentong ito ng pamilya, katapangan at pangalawang pagkakataon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento ng may tapat na mga salita at huwag kalimutang mag-iwan ng isang like upang matulungan kaming maabot ang mas maraming tao na may mga kuwentong nagbibigay inspirasyon. Mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang iba pang nakakaantig na mga salaysay tungkol sa lakas, determinasyon at ang nagbabagong kapangyarihan ng tunay na pag-ibig.